Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1310-16. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Talagang naiwasan ito. Bumasag sa katahimikan ng patag at walang malasakit na boses ng Ancient God Profound Devil. Anong klaseng kapangyarihan yan? Tanong ng nakakulong violet na elder ng Blazing Gold Race na may nanginginig na boses. Agad nitong pinatay ang isang rank 7 Ancient God nang hindi man lang nagbigay ng pagkakataong lumaban kahit na nilipol ang kaluluwa. Ang sino mang nabutas ng hindi malinaw na kadena na ito ay malamang na magdurusa ng parehong resulta. Sa malapit, ang Ancient God Giant Spirit ay namumutla, ang kanyang puso ay tumitibok pa rin sa takot. Kahit na siya ay isang rank 8 Ancient God, kung hindi niya naiwasan ang pag-atake na iyon ngayon, siya ay agad na napatay ng pareho. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Bumalik sa Continent Zone, ang paggamit ng lihim na sining ni Sacred King Samsara ay minsan pa lamang ay naubos na ang lahat ng kanilang lakas, kaya ang lakas ng pag-atake ay napakalaki at napakahirap iwasan. Matapos gamitin ang lihim na sining na ito ng isang beses, ang anim ay tila hindi gumugol ng maraming enerhiya at tila magagamit ito muli. Gayunpaman, ang kapangyarihan at lugar ng pag-atake ay katumbas na mas mahina. Paano? Paano sila naging ganito kalakas? Natigilan ng Ancient God Departed Spirit. Kanina, sinabi pa niya na ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay walang magagawa. Ngunit ngayon, ang anim na grupo ng Ancient God Profound Devil ay gumagamit ng misteryosong enerhiya na madaling pumatay sa isang rank 7 Ancient God nang walang kaunting suspense. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Malamig na haramp ng Ancient God Profound Devil. Sa sandaling ito, ang grupo ng anim ay bumuo ng isa pang spell. Ang hindi malinaw na enerhiya sa itaas ng mga ito ay muling gumawa ng isang kadena na kapareho ng una. Ay hindi. Ngumisi ang sinaunang Diyos Giant Spirit. Ang target sa pagkakataong ito ay tila siya pa rin, at tila may karagdagang kadena sa pagkakataong ito, na ginagawang mas mahirap iwasan ang pag-atake. Lahat, nilock na nila ang lugar na ito. Kung hindi natin sila papatayin, tayo ang mamamatay dito. Ang natarantang Ancient God Giant Spirit ay agad na bumaling kay Francis at sa iba pang mga kaapo-apuhan ng God ay upang magmungkahi ng isang alyansa. Mukhang iyon lang ang pagpipilian natin, malungkot na sabi ng Ancient God Departed Spirit. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na target ng Ancient God Profound Devil ay ang mga inapo ng God Eye. Bagamat ang kanyang grupo ng anim ay unang humarap sa Blazing Gold Race, walang paraan na pabayaan nila ang kanilang aktwal na target. Manam, kailangan nating i-undo ang kanilang sikretong sining. Nagningning ang mga mata ng nakaasul na matanda. Ang lihim na sining na ginamit ng Ancient God Profound Devil na grupo ng anim ay may kapangyarihang lipulin ang lahat. Kahit na ang Ancient God Giant Spirit ay natatakot dito. Ngunit kapag naalis na ang kanilang sikretong sining, ang anim sa kanila ay magiging ordinaryong rank 7 Ancient Gods. Kung ito man ay ang Blazing Gold Race Team o ang pansamantalang alyansa sa pagitan ng nakaasul na Elder, Ancient God Departed Spirit, at Francis, ang alinmang partido ay madaling mapangalagaan sila. Bilang karagdagan, ang nakaasul na Elder ay labis na interesado sa lihim na sining na ginamit ng grupo ng Ancient God Profound Devil. Hindi rin tumutol si Francis sa isang alyansa sa Blazing Gold Race. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang kaligtasan. Naramdaman ni Francis na isa siya sa mga pangunahing target ng Ancient God Profound Devil, kaya masyado siyang sabik na maalis ang banta na ito. Ang Blazing Gold Race at ang grupo ni Francis ay nagsimulang lumapit sa gitna. Walang kabuluhan. Ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo ay may walang malasakit na hitsura sa kanyang mukha, na tila walang pakialam sa kanilang alyansa. Klang-klang-klang. Ngunit ang dalawang kadena sa loob ng bola ng enerhiya ay bumaril gayunpaman. Ang dalawang kadena na ito na naglalabasan na parang makamandag na ahas ay nagpanginig sa takot. Dodge! Ang nakaasul na matanda ay sumigaw sa alarma. Ang sinumang matamaan ng mga tanikala na ito ay mapapahamak. Pina-target ako ng mga kadena. Gamitin ang pagkakataong ito para salakayin sila at sirain ang kanilang sikretong sining.
Umuungal ang Ancient God Giant Spirit, gamit ang isang lihim na kasanayan sa bilis upang mag-transform sa isang gintong bahid ng liwanag. Okay. Ang mga inapo ng God ay sinisingil sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Ang natitirang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay inilagay ang lahat ng kanilang lakas sa pag-atake sa mga kadena, umaasang hahadlangan sila at bigyan ng pagkakataon ang Ancient God Giant Spirit na umiwas. Sa wakas, may gagawin. Ang iba pang tatlong mga inapo ng God ay sa grupo ng Ancient God Profound Devil ay nagsimulang bumuo ng mga spelling gamit ang kanilang mga kamay, na nakikipag-ugnayan sa hindi malinaw na enerhiya sa itaas nila. Bees. Ang malamatang bola ng pilipit at hindi malinaw na enerhiya ay agad na nagpakawala ng hadlang sa grupo ng anim. Kamatayan Light Wave. Kislap ng pagkawasak. Ang mga may hawak ng Eye of Death at Eye of Destruction sa grupo ni Francis ay nagpakalat ng kanilang eye intent at pinakawala ng kanilang pinakamakapangyarihang mga diskarte. Isang madilim na itim na alon ng liwanag at isang nakasisilaw na gintong sinag ang tumama sa hindi malinaw na hadlang. Ngunit ang mga resulta ay hindi tulad ng kanilang naisip. Ang malalakas na pag-ataking ito mula sa dalawang inapo ng God Eye ay lumikha lamang ng mga ripple sa barrier. Swish! Ang enerhiya ng pagkawasak at kamatayan ay humampas sa hadlang na nagtangkang makalusot. Ngunit sa huli, kahit naganap ng naubos ang mga enerhiyang ito, wala pa ring epekto ang mga ito. Paano ito mangyayari? Kahit na ang death intent o destruction intent ay hindi gumagana. Ang nakaasul na matanda ay nakatulala. Ang death intent at destruction intent ay dalawa sa pinakamalakas na layunin, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang kahit katiting na epekto laban sa hadlang na ito. Subukan ko. Si Chendong ay kumurap pasulong, ang kanyang Eye of Space-Time ay lumiliko na. Extreme Space Blade. Isang nakasisilaw na ginto at pilak na talim ang natipon sa harap ng kanyang mga mata. Swish! Ang talim na ito ay biglang naglaho, at nang muling lumitaw, ito ay nasa harap mismo ng hadlang. Walang kahit ano ang space intent. Nagulat si Chendong. Ang ideya niya ngayon ay gumamit ng space-time eye bloodline technique para malagpasan ang harang at atakihin ang isa sa mga taong nasa loob nito. Gayunpaman, napilitang lumitaw ang kanyang extreme space blade habang papalapit ito sa barrier. Swoosh! Swish! Ang ginto at pilak na talim na may kakilakilabot na kakayahan sa paglusot ng kalawakan ay nagsagupaan laban sa hadlang, ngunit dahan-dahan itong nagkalat habang tumatakbo ito laban sa hadlang. Nakakakilig na nova. Gumamit din si Francis ng ilang diskarte sa eye bloodline, ngunit lahat ng mga ito ay hinaranggan ng hadlang ng walang pagbubukod. Sa kabilang panig, ang Ancient God Giant Spirit ay makapangyarihan at may iba't ibang pamamaraan. Sa tulong ng iba pang miyembro ng Blazing Gold Race, naiwasan niya ang dalawang kadena. Habang umiiwas ang Ancient God Giant Spirit, paminsan-minsan ay napagmamasdan niya ang kalagayan ng panig ni Francis. Paano ito mangyayari? Kahit na ang intent energy ng God Eye Descendants ay hindi makatusok sa pagtatanggol ng kanilang lihim na sining. Mapula ang mukha ng sinaunang Diyos Giant Spirit. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng anim ay masasabing may hawak na parehong pinakamalakas na sibat at pinakamakapangyarihang kalasag. Ancient God Profound Devil, ihinto ang pagtitipid ng enerhiya. Patayin ang rank 8 Ancient God na iyon at ang iba pa ay magiging madaling harapin, tiningnan ng payat na babae ang lugar gamit ang kanyang Eye of Destiny at nagpahayag. Okay. Ang mukha ng Ancient God Profound Devil ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay sumabog sa malamig na liwanag. Biglang binawi ang dalawang kadena. Anong nangyayari? Nagulat ang Ancient God Giant Spirit sa anim na grupo ng Ancient God Profound Devil. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang kanyang mga kaaway ay hindi madaling sumuko. Hindi maganda. Binabago nila ang kanilang paraan ng pag-atake. Nadurog ang puso ni Francis. Alam na alam niya ang totoong kapangyarihan na maipapakita ng lihim na sining na ito. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, ang hindi malinaw na bola ng enerhiya ay nagsimulang maglabas ng mahiwagang sinag ng liwanag. Ang mahinang sinag ng liwanag na ito ay nagsimulang magbalangkas ng malabong mag-aaral. Hindi maganda. Nanginig ang Ancient God Giant Spirit.
Habang ang malabong mata na ito ay nakatitig sa kanya, naramdaman niya ang kanyang dugo, banal na kapangyarihan, at kaluluwa na sumusuko sa lahat ng pagtutol at nagpapasakop dito. Nadama ng sinaunang Diyos Giant Spirit ang isang hindi pa nagagawang panganib, at ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nanginginig. Boom! Ang malabong mata ay biglang sumabog sa liwanag, at pagkatapos ay nagpaputok ito ng hindi malinaw na bola ng enerhiya. Hindi, ayaw kong mamatay. Halos lumuwa ang mga mata ng Ancient God Giant Spirit, ang kanyang mukha ay nababalot ng takot at kawalan ng pag-asa. Ramdam niya na, saan man siya tumakas, hindi niya maiiwasan ang pag-ataking ito. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay hindi gustong mamatay ng ganito. Sinunog niya ang kanyang origin divine power, na naging isang gintong araw habang naghahanda siyang tumakas. Ngunit nang magsimula siyang kumilos, lumitaw sa kanyang harapan ang mahiwaga at hindi malinaw na kapangyarihang namamahala sa lahat. Nu! Boom! Bang! Ang mga hiyawan ng sinaunang Diyos Giant Spirit ay nalunod ng isang mapangwasak na pagsabog. Ang mahinang spatial fracture ay lumitaw sa gitna ng mga pagsabog na humihila sa nakapalibot na espasyo. Nang mawala na ang mapanirang bagyo, wala nang natira. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay agad na pinatay. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit. Ito ay imposible. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race ay lubos na nagyelo sa loob ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagsimula silang sumigaw sa alarma. Ang pinuno ng kanilang pangkat at ang kanilang pinakamalakas na miyembro ay agad na napatay. Anong klaseng enerhiya ito? Ang mga inapo ng God ay sa paligid ni Francis ay napalunok, nakatingin sa gulat kung saan nakatayo ang isang rank 8 Ancient God. Kahit sa aking samsara immortal body, hindi ako makakaligtas. Hindi napigilan ng magandang dalaga ang manginig. Siya, na hindi kailanman natakot sa kamatayan, ngayon ay naunawaan ang takot nito. Ganyan dapat. Kung hindi mo sila bibigyan ng titignan, iniisip nila na bagay talaga sila. Ngumisi si Ancient God Black Extreme. Masyadong malakas ang pag-atake kanina. Muntik na nating sirain ang mahalagang resulta ng pananaliksik sa lugar na ito. Dapat nating alisin muna ang mga bagay na ito, malamig na sabi ng payat na babae. Ang pag-atake na pumatay sa Ancient God Giant Spirit ay nasira na ang isa sa mga kalapit na instrumento, at halos naapektuhan nito ang 8 panig na installment sa gitna. Manam. Tumango ang iba sa grupo. Ang kanilang pangunahing layunin sa misyong ito ay alisin ang mga resulta ng pananaliksik at data mula sa mga guho na ito. Ang pagkuha ng mga inapo ng God ay isang side project lamang. Swish! 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 Nagsimulang maglabas ng kakaibang mga gamit ang anim at i-activate ang mga ito. Ilang sandali pa, biglang nabuhay ang maraming instrumento sa gitnang bulwagan. Ding-ding! Kumalabog! Marami sa mga instrumento ang nagsimulang lumiit at pagkatapos ay lumipat sa grupo ng 6. Maaari nilang kontrolin ang mga instrumento at installation na ito ng Heaven's Legacy Race. Paano? Kasama ba sila sa Heaven's Legacy Race? Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng 6 ay hindi pinansin ang kanilang presensya at abala sila sa kanilang gawain. Ilang sandali lang ay naalis na ang gitnang bulwagan. Ang tanging natitira ay ang 8 panig na pag-install sa gitna. Hindi namin maaaring ilipat ang pag-install na ito. Kunin lamang ang mga bunga ng pananaliksik at ang data sa loob. Utos ng Ancient God Profound Devil habang sinubukan niyang patakbuhin ang installation. Gumawa ito ng ilang kakaibang tunog. Ang mga transparent na kristal na extension na nagdadala ng 8 pares ng mga mata nang nagmula sa God ay hiwalay sa pagkaka-install. Diyos Mata Descendant Ice Verging sa Quasi-God Eye level. Bahagyang natokso ang Ancient God Departed Spirit. Kung nakakuha siya ng isang pares ng Eyes of Death sa gilid ng Quasi-God Eye level, maaaring makuha niya ang enerhiya sa mga mata na iyon at mag-trigger ng pagbabago sa sarili niyang pares ng mga mata. Ang pagsulong sa antas ng Quasi-God Eye ay hindi out of the question. Pero hindi siya naglakas loob na gumalaw. Ang iba pang mga inapo ng God Eye ay nag-aalab din sa pagnanais para sa 8 pares ng mga mata na iyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos.
Ngunit sa sandaling ito, isang kulay pilak na kulay abo na ilaw ang lumabas mula sa isa sa mga pasukan sa bulwagan. Swish! Agad na lumitaw ang liwanag sa itaas ng isa sa mga kristal na extension, pagkatapos ay lumitaw ang malambot at payat na katawan ng maliit na pasang magnanakaw. Hindi maganda. Ito ang Heaven's Legacy Cat. Agad na nagbabala ang Ancient God Profound Devil. Isa ba talagang Heaven's Legacy Cat? Ang mata ng banal na parusa sa sinaunang Diyos na malalim na koponan ng demonyo ay na-flabbergasted. 13:11. Ang lahat ay agad na nakatuon sa maliit na pasang magnanakaw. Ang Ancient God Profound Devil at ang iba pang 5 sa kanyang grupo ay natigilan sa katotohanan na sila ay aktwal na nakabangga sa isang Heaven's Legacy Cat. Ang iba ay mas namangha sa katotohanan na ang pusa ay magiging sobrang padalos-dalos at walang ingat na maglalakas loob na magnakaw ng 8 pares ng mga mata ng God Eye. Gayunpaman, nang makita nila ang mga ekspresyon sa grupo ng Ancient God Profound Devil na 6, nagsimula silang magkaroon ng maraming tanong at pagdududa. Sa nakikita nila, ang pasang ito ay tila lubhang kakaiba, kapantay ng mga mata ng mga inapo ng mata ng Diyos. Munting pasang magnanakaw. Nanginig ang puso ni Francis. Una, hindi maaaring hawakan ng mga tagalabas ang mga bagay o installation ng Heaven's Legacy Race nang hindi na-trigger ang mga bitag. Pangalawa, ang 8 pares ng mga mata ay isa sa mga pangunahing layunin ng grupo ng Ancient God Profound Devil. Sa pamamagitan ng paglundag sa kanila, ang maliit na pasang magnanakaw ay tiyak na magdadala ng kanilang galit. Ngunit ang mga aksyon ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagpatigil sa lahat, kabilang si Francis, na tulala. Ibinuko ng maliit na pasang magnanakaw ang mata ko nitong bibig at diretsyong nilamon ang transparent na kristal na extension sa tiyan nito. Hindi maganda. Nilulunok ng Heaven's Legacy Cat ang mga resulta ng pananaliksik. Napangiwi ang Ancient God Profound Devil. Ito talaga ay Heaven's Legacy Cat. Direkta nitong nilamon ang mahahalagang instrumento ng Heaven's Legacy Race nang walang anumang masamang epekto. Napabuntong hininga sa pagtataka ang may-ari ng Eye of Divine Punishment. Ganoon ba kalakas ang pasang iyon? Si Chendong, na nakakita ng pusa sa trabaho noon, ay natigilan. Ngunit ito ay tunay na pagpapakamatay. Ano lang ang iniisip ng kanyang master? Ang dilaw na nakadamit na kabataan mula sa Life Sacred Land ay nanunuya. Sa kanyang pananaw, malamang na inutusan ni Francis ang maliit na pasang magnanakaw na gawin ito. Ngunit ngayon na pinagalitan ng maliit na pasang magnanakaw ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil, tiyak na ito ang kanilang susunod na target, at ang sinumang maantig ng misteryoso at hindi malinaw na enerhiyang iyon ay mapapahamak, at ang maliit na pasang magnanakaw ay walang kaitaliwasan. Swish! Matapos lunukan ng isa sa mga transparent na kristal na may hawak na isang pares ng mga mata, kumurap-kurap ang maliit na pasang magnanakaw. Hulihin mo. Agad na tumawag ang Ancient God Profound Devil. Hindi mo na kailangang sabihin sa amin. Ito ay isang Heaven's Legacy Cat. Natural na hindi namin ito maaaring pabayaan. Ang mga mata ng Ancient God Black Extreme ay kumikinang sa matalim na liwanag. Ang lahat ng iba sa grupo ay tila nabigla sa maliit na pasang magnanakaw, determinadong hulihin ito. Buzz! Bees! Kaagad silang 6 na nagsimulang bumuo ng mga spell, dahilan para patuloy na namimilipit at kumaluskos ang malabong mata sa itaas nila. Biglang, 3 malabo na sinturon ng liwanag ang lumawak mula sa bola ng enerhiya. Swish! 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 Ang mga sinturon ng liwanag ay agad na bumaril pasulong tulad ng mga kulog patungo sa maliit na pasang magnanakaw. Pagkatapos ng pagbabagong anyo nito, ang maliit na pasang magnanakaw ay umabot sa isang banal na antas sa mga pamamaraan ng pagtakas nito. Kahit na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay halos hindi na makasabay sa mga galaw nito. Swish! Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagbago sa isang madilim na pilak na sinag ng liwanag, pagkatapos ay naglaho. Ngunit ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay tila nagtataglay ng ilang uri ng kasanayan na nagpapahintulot sa kanila na matunten ang maliit na pasang magnanakaw. Kinokontrol nila ang 3 sinturon ng liwanag upang magsalubong sa maliit na pasang magnanakaw mula sa 3 magkakaibang direksyon. Lahat, ito na ang pagkakataon natin. Nagdilim ang mga mata ni Espiritu ng sinaunang Diyos habang nagmensahe siya sa iba.
Naunawaan kaagad ng lahat kung ano ang kanyang pinapasok. Ngayong ang anim na grupo ng Ancient God Profound Devil ay nakatutok sa maliit na pos ang magnanakaw, nagkaroon sila ng perpektong pagkakataon upang makabawi. Whoosh! 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 Ang God Eye Descendant Party at ang Blazing Gold Race Party ay agad na umaban. Death Spear. Extreme Space Blade. Mabangis na apoy na kamao ng Diyos. Ang parehong mga koponan ay naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Hinulaan namin na susubukan mo ito. Kung hindi lumitaw ang Heaven's Legacy Cat, wala ni isa sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataong tumalo ng ganito. Malamig na tumawa si Ancient God Black Extreme. Habang kinokontrol ng tatlong miyembro ang malabo na sinturon ng liwanag, ang tatlo pa ay nagsimulang gamitin ang hindi malinaw na enerhiya sa isang defensive barrier. Bagamat maraming tao ang umaatake sa kanila, lubos silang nagtitiwala sa kapangyarihan ng kanilang God Eye Fusion Art. Ang anumang enerhiya sa ibaba ng isang tiyak na antas ay walang silbi laban sa kanila. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng mga pag-atake ay tumama sa isang malabo na hadlang, ngunit sila ay nabigo kahit na bahagyang yumanig ang hadlang. Anong uri ng enerhiya ito? Nagagawa nitong pigilan ang pag-atake ng napakaraming tao. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, ang Ancient God Departed Spirit ay nagbigay ng masamang pagniwi. Lahat ng iba ay nagalit din sa sukdulan. Ang kapangyarihan ng enerhiya na ito ay lampas sa sentido komon. Mukhang dapat linangin ng anim na ito ang lihim na sining ng madalas. Kung hindi nila magagamit ang enerhiya ng God Eye Fusion na may ganoong kasanayan at kahusayan. Medyo nabigla rin si Francis. Bukod dito, ang mga taong ito ay bihasa din sa mga mekanismo at array, at maaari pang gumamit ng mga instrumento ng Heaven's Legacy Race. Inakala ni Francis na lahat sila ay kabilang sa isang uri ng paksayon. Magpatuloy sa pag-atake. Ang enerhiyang ito ay tiyak na hindi walang hanggan. Tumawag si Chendong. Agad namang sumang-ayon ang lahat sa mga salitang ito. Kung wala silang ginawa, hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan. Bukod dito, ang mga salita ni Chendong ay ganap na tama. Walang paraan na ang enerhiyang ito ay walang katapusan. Kung hindi, bakit hindi agad pinatay ng grupo ng Ancient God Profound Devil ang Ancient God Giant Spirit sa simula pa lang? Boom! Bang! Bumagsak! Dahil sa lakas, ang mga inapo ng God Eye at Blazing Gold Race ay muling nagsimulang magpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake laban sa malabo na hadlang. Ang mga taong ito. Ang Ancient God Black Extreme ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at nagreklamo. Iginuhit ng God Eye Fusion Art ang origin energy ng kanilang mga mata. Kung mas maraming origin energy ang natupok, mas maraming pinsala ang gagawin sa kanilang mga mata. Kung naubos nila ang lahat ng kanilang origin energy ng sabay-sabay, magdudulot sila ng mapanirang suntok sa kanilang mga mata, kahit na posibleng mawala sila. Ang katahimikan mula sa grupo ng anim na Ancient God Profound Devil ay naging mas kumpiyansa sa dalawa pang partido sa kanilang pagtatasa. Para sa kanilang sariling buhay, lahat ay sumang-ayon na pagsamahin ang kanilang lakas sa isang galit na pag-atake. Ngunit mayroon ding mga tao na nagsimulang mapansin ang maliit na pos ang magnanakaw. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na pos ang magnanakaw ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong ito na salakayin ang koponan ng Ancient God Profound Devil. Swish! Ang maliit na pos ang magnanakaw ay isang madilim na pilak na guhit ng liwanag na mabilis na lumipad sa paligid ng gitnang bulwagan. Sa likod nito, tatlong malabo na sinturon ng liwanag ang tila sumusunod sa isang partikular na sistema habang mahigpit nilang hinahabol ang pusa. Boom! Bang! Bumagsak! Sa tuwing nawawala ang tatlong sinturon ng liwanag na ito, nag-iiwan sila ng malalalim na peklat sa mga dingding ng gitnang bulwagan. Kailangang malaman na kahit ang rank 7 Ancient Gods ay mahihirapang sirain ang mga pader na ito. Ang pasang iyon ay napakabigat. Hindi pa rin ito nakukuha.
Ang tatlong sinturo ng liwanag na iyon ay mas mabilis pa kaysa sa mga kadena na halos hindi nagawang iwasan ng Ancient God Giant Spirit, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw na iyon ay kayang makipaglaban sa kanila sa pamamagitan ng sarili nitong kapangyarihan. Habang umaatake, hindi maiwasan ng mga miyembro ng dalawang koponan na makita kung ano ang lagay ng munting pas ang magnanakaw. Ang mga nakakaalam na ang munting pasang ito na magnanakaw ay alagang hayop ni Francis ay lalong naiinggit. Napakaganda kung sila ang may napakalakas na alaga. Ngiyaw! Tila narinig ang kanilang papuri, ang munting pasang magnanakaw ay nagbigay sa kanilang lahat ng isang mapangahas at nasisiyahang ngiti habang ito ay patuloy na tumatakbo. Naaliw silang lahat sa kinikilos ng pusa. Ngunit ilang sandali pa, lahat sila ay nanigas na parang tinamaan ng kidlat. Para sa kapakanan ng matamis na ngiti na iyon, ang munting pasang magnanakaw ay bumagal ng kaunti. Ang tatlong sinturo ng liwanag na iyon ay biglang bumilis, na agad na pumulupot sa maliit na pasang magnanakaw. Ngiyaw! Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsimulang magpumigla sa loob ng sinturo ng liwanag, ngunit ito ay hindi makatakas. Gayunpaman, ang tatlong sinturo ng liwanag ay nagbubuklad lamang sa maliit na pasang magnanakaw, hindi nagdudulot ng anumang pinsala dito. Hindi maganda. Ang pusa. Lahat sila ay nagsisisi sa kanilang mga salita, na nagnanais na hindi nila nakuha ang atensyon nito. Yung pasang magnanakaw. Tanging si Francis lamang ang lumitaw na kaina-hinala pagkatapos ng kanyang maikling sandali ng pagkabigla. Sa kanyang pananaw, hinding-hindi magkakamali ang munting pasang magnanakaw. Sa kabaligtaran, tila sinadya. Nahuli na sa wakas ang legacy cat ng langit. Tuwang-tuwa ang grupo ng Ancient God Profound Devil. Swish! Sinimulan nilang hilahin ang maliit na pasang magnanakaw sa mga sinturo ng liwanag. Ngiyaw! Ang munting pasang magnanakaw ay nagbigay ng nakakaawang pag-ungol at saka ibinuka ang bibig. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Francis. Walang silbi. Bahagyang ngumiti ang Ancient God Profound Devil, ngunit mahigpit na sinundan ng kanyang mga mata si Francis. Maliban sa data, mga resulta ng pananaliksik, at sa Heaven's Legacy Cat, si Francis ay isa ring mahalagang target na dapat makuha. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang quasi-God Eye level sa kabila ng hindi pagiging inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Ito ay talagang kakaiba. Higit pa rito, ang mga kakayahan ng mata ni Francis ay hindi mas mahina kaysa sa mga pag-aari ng isang inapo ng 8 Great God Eyes. Kung si Francis ay pupunta upang iligtas ang maliit na pasang magnanakaw, siya ay agad na may isa sa mga sinturo ng liwanag na magbigkis kay Francis. Gayunpaman, umakyat lang si Francis sa isang tiyak na distansya bago huminto. Sa sandaling ito, ilang bagay ang lumipad mula sa bibig ng maliit na magnanakaw na pusa. May test tube na kasing kapal ng braso na naglalaman ng hindi kilalang sinaunang bloodline, at mayroon ding napakaliit na test tube na naglalaman ng ilang uri ng espesyal na gamot. Bukod doon, may iba pang iba't ibang mga bagay na natipon mula sa paligid ng pangunahing lugar. Iyon ang lahat ng mga kayamanan ng pangunahing lugar na hindi namin nakuha. Langit. Kailan sila nagawang nakawin ng magnanakaw na pasang iyon? Ang mga inapo ng God Eye at ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay natulala. Naunawaan nilang lahat na ang mga ito ay mahalagang mga bagay na may makapangyarihang mga hakbang sa proteksyon. Ang mga tagalabas na humipo sa kanila ay agad na magpapalitaw ng mga bitag, ngunit ang maliit na pasang magnanakaw ay nagawang mahiwagang nakawin ang mga ito. Paano ito nagawang gawin? Maging ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay nagulat at nagalit sa tanawing ito. Ang mga ito ay lahat ng mahahalagang mapagkukunan ng pangunahing lugar. Iyan ay kumislap ang mga mata ni Chendong habang nakakulong siya sa isang bagay. Ito ay isang transparent na kristal na may isang pares ng mga mata na nakatapat sa antas ng quasi-God Eye. Ang iba pang mga inapo ng God Eye ay agad ding naakit sa bagay na ito. Ngunit kahit na gusto nilang kunin ang mga ito, huli na ang lahat. Sa sandaling isuka ng maliit na pasang magnanakaw ang lahat ng mga bagay na ito, itinaboy ito ni Francis sa kanyang interspatial dimension.
Matapos gawin ang lahat ng ito, hinayaan ng maliit na boss ang magnanakaw ang sarili na makaladkad patungo sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Ang tatlong sinturon ng liwanag na iyon ay agad na nag-transform sa isang malabo na likido na ganap na nilamon ang maliit na boss ang magnanakaw, na tinatakan ito. Ang Heaven's Legacy Cat ay matagumpay na nakuha. Ang Ancient God Profound Devil ay tumawag habang inilalagay niya ang maliit na boss ang magnanakaw sa isang espesyal na interspatial dimension. Mayroon pa ring kaunting enerhiya sapat na upang mahawakan ang lahat. Ang malamig at masamang mukha ng Ancient God Black Extreme ay nagpakita ng isang malupit na ngiti. Ang mga inapo ng God Eye at mga miyembro ng Blazing Gold Race ay muling naramdaman ang papalapit na kamatayan, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. 1312. Mayroon pa ring kaunting enerhiya sapat na upang mahawakan ang lahat. Ang malamig at masamang mukha ng Ancient God Black Extreme ay nagpakita ng isang malupit na ngiti. Napatay na ang Rank 8 Ancient God Giant Spirit, at ngayon ay nahuli na ang misteryoso at kakilakilabot na boss ang magnanakaw. Mula sa tono ng grupo ng Ancient God Profound Devil, mukhang hindi na nila pakakawalan ang iba. Munting boss ang magnanakaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Bago pa natataka ng maliit na boss ang magnanakaw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa pusa na nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala. Gayunpaman, kailangan munang mag-alala ni Francis kung paano siya mismo makakatakas. Kunin ang mga inapo ng God Eye. Para sa iba, patayin silang lahat. Ungol ng Ancient God Profound Devil. Ang anim sa kanila ay agad na nagsimulang bumuo ng mga spell upang kontrolin ang hindi malinaw na enerhiya sa kanilang mga ulo. Buzz. Bees. Tatlong malabo na sinturon ng liwanag at tatlong kadena ang bumaril mula sa bola ng enerhiya. Kunin ang mga inapo ng God Eye. Ang mga inapo ng God Eye ay nagulat lahat sa mga salitang ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila na ang Ancient God Profound Devil at ang iba pa ang nagdala sa kanila sa mga guho na ito upang hulihin silang buhay. Kung tungkol sa kung ano ang huling layunin, wala silang ideya, ngunit halos tiyak na hindi ito maganda. Patayin silang lahat. Ang mga miyembro ng Blazing Gold Race ay nanginginig, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Swish! Ang tatlong chain ay bumaril patungo sa Blazing Gold Race habang ang tatlong sinturon ng liwanag ay gumagalaw para sa mga inapo ng God Eye. Tumakbo. Isang lalaking naglalagablab na Gold Race na tinutumbok ng mga kadena ay sumigaw sa alarma at nagsimulang tumakas. Hindi maganda. Mag-isip ka. Tumawag si Chendong habang kumukurap ang kanyang katawan palayo sa isa sa mga sinturon ng liwanag. Kung umiwas lang silang lahat, tiyak na lilipulin sila ng grupo ng Ancient God Profound Devil kalaunan. Gayunpaman, walang natitira na maaaring maging tulad ng Ancient God Giant Spirit o ang maliit na boss ang magnanakaw at bumili ng oras laban sa koponan ng Ancient God Profound Devil. Swish! Isang malabo na sinturon ng liwanag ang lumapit kay Francis mula sa napakaliit na anggulo. Napansin ito ni Francis at ginamit ang spatial blink para umiwas, ngunit naghihintay na sa kanya ang sinturon nang siya ay muling lumitaw. Francis, masunurin mahuli. Sumama ka sa iyong alaga. Malamig na tumawa si Ancient God Black Extreme. Ang kumokontrol sa belt ng liwanag para makuha si Francis ay walang iba kundi ang Ancient God Black Extreme. Ang dahilan kung bakit hindi kita ibinigay sa Blazing Gold Race ay dahil isa ka sa aming mga pangunahing layunin. Hindi ka namin maaaring mamatay dito. Dagdag pa ng Ancient God Black Extreme. Bakit mo ako gustong hulihin? Hindi ako inapo ng God Eye, tanong ni Francis. Maaaring mag-isip si Francis ng ilang dahilan kung bakit gusto nilang hulihin ang mga inapo ng God Eye, ngunit wala kung bakit gusto nilang hulihin siya. Hindi ka isang inapo ng God Eye, ngunit nilinang mo ang iyong mata sa antas ng quasi-God Eye. At saka, ikaw ang master ng Heaven's Legacy Cat. Ang halaga mo ay hindi bababa sa mga inapo ng God Eye na ito. Tiwala sa tagumpay, tila hindi naisip ng Ancient God Black Extreme na ibunyag ang impormasyong ito. Ano? Quasi-God Eye. Ang ibang mga inapo ng God Eye na naruroon ay natigilan sa balitang ito. Imposible yan.
Si Chendong at ang magandang babae ay umiling sa hindi makapaniwala. Masyado pang bata si Francis, at hindi man lang siya inapo ng isa sa 8 Great God Eyes, kaya paano niya nalinang ang kanyang ordinaryong eye bloodline sa quasi-God Eye level. Bukod dito, sila ay nasa parehong koponan ni Francis ngunit hindi nila naramdaman ang antas ng kapangyarihang ito mula sa mga mata ni Francis. Quasi-God Eye level eye. Bahagyang nanlamig ang ekspresyon ni Francis. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala kung paano ang God Eye Fusion Art na ginamit ni Sacred King Samsara at ng iba pa ay nakaranas ng napakalaking pagbabago dahil sa biglaang paglahok ng kanyang God Spiritual Eye. Marahil ay may magagawa ang kanyang God Spiritual Eye sa sandaling tulad nito. Swish! Ang selyo sa paligid ng kanyang dreamy silver ball sa loob ng God Eye Dimension ay agad na napunit. Sa sandaling ito, ang mata ni Francis ay muling nanambalik ang maliwanag na ningning, umaapaw sa liwanag, habang ang kanyang buhok ay nanambalik ang panaginip na kulay pilak, sumasayaw sa hangin. Siya ay tinataka ng kapangyarihan ng kanyang mata. Si Chendong ay nabigla. Dati, ang mata ni Francis ay nasa paligid ng parehong kapangyarihan tulad ng sa kanya, kaya hindi niya kailanman naisip na si Francis ay talagang tinataka ng isang bahagi ng kakayahan ng kanyang mata. Ito ay talagang isang quasi-God Eye. Ang iba pang mga inapo ng God Eye ay nakatutok lahat sa kaliwang mata ni Francis, gayon din ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil. Maaaring nakakita na sila ng mga individual na may quasi-God Eyes dati, ngunit hindi pa sila nakakita ng anumang mata na higit pa sa mga inapo ng 8 Great God Eyes sa isang quasi-God Eye level. Sa sandaling ito, ang isang inapo ng God Eye ay pabaya at nahuli ng isang sinturon ng liwanag. Ang malabo na sinturon ng liwanag na ito ay mabilis na napalitan ng likido na ganap na natatakpan ang inapo ng God Eye. Hindi makagalaw o makagawa ng anuman, ang inapo ng God Eye ay kinaladkad palayo. Damn! Nagmura ang nakaasol na matanda. Sa sandaling ibinaba nila ang kanilang pagbabantay, sila ay mahuhuli ng mga sinturon ng liwanag at hindi makakatakas. Tungkol naman sa Blazing Gold Race Party, 2 sa kanilang mga miyembro ang na-obliterate na. Francis, hayaan mo lang ang iyong sarili na mahuli. Kahit na gamitin mo ang tunay na kapangyarihan ng iyong mata ngayon, ano ang pakinabang nito? Ngumisi si Ancient God Black Extreme. Thuish. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi kailanman binaigo ng Ancient God Black Extreme ang kanyang pagbabantay, patuloy na kinokontrol ang kanyang Belt of Light para subukang hulihin si Francis. Gayunpaman, si Francis ay may napakataas na antas ng pamamaraan ng paggalaw na naging dahilan upang hindi mahuli ng kanyang sinturon ng liwanag si Francis. Marahil ito ay maaaring gumana. Ungol ni Francis. Nagplano siyang subukan. Kung tutuusin, wala namang mawawala sa kanya sa pagtatangka. Ignorante. Malamig na tumawa si Ancient God Black Extreme. Mula nang magsimula silang gumamit ng God Eye Fusion Art, walang ibang puwersa ang nakatalo dito, maliban na lang kung kaharap nila ang isang dalubhasa na mas mataas sa kanila. Pahiram sa akin ang iyong kapangyarihan. Kinausap ng Ancient God Black Extreme ang isang kasama niya na may Eye of Space-Time. Agad na naramdaman ng Ancient God Black Extreme na ang kanyang sinturon ng liwanag ay napuno na ngayon ng malalim na space-time intent. Haha, tingnan natin kung saan ka tatakbo hanggang ngayon. Nakatutok ang mga mata ni Ancient God Black Extreme. Thuish. Ang malabo na sinturon ng liwanag ay biglang bumilis at natunaw pa sa kalawakan, tumagos dito upang agad na lumitaw sa harap ni Francis. Tapos na ang batang iyon na si Francis. Ang dilaw na nakadamit na kabataan mula sa Life Sacred Land ay tumawag. Kinokontrol lamang ng kaaway ang 3 sinturon ng liwanag upang makuha ang mga inapo ng mata ng Diyos, kaya pansamantala siyang hindi pinapansin. Nang tila itali na ng sinturon si Francis, natapos na ng kaliwang mata ni Francis ang pagbuo ng eye bloodline technique nito. Origin Eye Flame. Ang kaliwang mata ni Francis ay nakalock sa sinturon ng liwanag at nagpakawala ng gout ng violet and silver na apoy. Haha, tanga. Walang silbi ang kapangyarihan mo dito.
Napag-alaman ng Ancient God Black Extreme na sobrang katangahan ang mga kilos ni Francis. Ngunit ilang saglit pa ay namutla ang mukha niya sa gulat. Kakrak! Ang violet and silver na kidlat na apoy ay sumabog laban sa sinturon ng liwanag. Ang sinturon ay nagsimulang umikot at bumukol bago tuluyang kumalat sa iba't ibang makapangyarihang intent energies at tuluyang naglaho. Talagang gumana. Lumiwanag ang mga mata ni Francis. Alam niya na ang mga normal na pag-atake ay magiging walang silbi laban sa malabo at misteryosong enerhiyang ito, kaya pagkatapos tanggalin ang selyo, kinuha ni Francis ang ilang origin energy at pinagsama ito sa kanyang eye bloodline technique. Bumalik sa continent zone, sa sandaling lumitaw ang origin energy ng kanyang God Spiritual Eye, agad nitong pinigilan ang origin energy ng ibang mga inapo ng God Eye at naging direktor ng malakas na puwersang iyon. At sa pagkakataong ito, ang pamamaraan ng eye bloodline na sumanib sa enerhiya ng kanyang God Spiritual Eye's origin ay malinaw na may parehong epekto laban sa misteryoso at hindi malinaw na kapangyarihang ito. Paano naging ganito? Ang Ancient God Black Extreme ay napabulala sa gulat. Paano mapapawi ang enerhiyang nalikha sa pamamagitan ng kanilang God Eye Fusion Art? Ang aura ng mata ng Diyos. Natigilan din ng Ancient God Profound Devil at ang iba pa. Ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong bagay. Ang isa sa mga lakas na inilabas ni Francis sa kanyang pag-atake ay ganap na kapareho ng enerhiyang nakasabit sa kanilang mga ulo. Nakita ng mga inapo ng God Eye at Blazing Gold Rays na epektibo ang pag-atake ni Francis laban sa hindi malinaw na enerhiya na iyon at agad silang natuwa. Lahat sila ay naniniwala na walang pag-asa, ngunit sa mahalagang sandali, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Francis, ang iyong eye bloodline ay talagang epektibo laban sa kanilang sikretong sining. Francis, tulungan mo kami. Marami sa kanila ang agad na nagsimulang magmakaawa para sa tulong ni Francis. Si Francis ang naging huli at tanging pag-asa nilang mabuhay. Kakrak! Bahagyang sumandal si Francis at pagkatapos ay biglang nagpaputok ng isa pang eye bloodline technique. Sa malapit, ang magandang babae, na nasa bingit ng mahuli ng isang sinturon ng liwanag, ay nagawang gamitin ang pagkakataong ito upang makatakas. Sa totoo lang, hindi gustong iligtas ni Francis ang mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, wala itong pakinabang sa kanya, at ang mga taong ito ay malamang na magbubunyag ng kanyang mga lihim. Nandyan ang usapin ng Heaven's Legacy Cat, ang mga kayamanan na ibinigay ng pusa kay Francis bago mahuli, at ang sikreto ng kanyang God Spiritual Eye. Gayunpaman, ang mabuhay ang unang prioridad, kaya iniligtas pa rin ni Francis ang mga taong ito para palakasin ang kanyang sariling panig. Salamat! Agad na nilapitan ng magandang babae si Francis upang maging ligtas. Sa pagkakataong ito, nakita ng lahat ng kanilang mga mata na sinira ni Francis ang hindi malinaw na enerhiya. God Eye Aura. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga inapo ng God Eye ay naging solemn. Ang malaking panganib na kanilang lahat at ang magulong sitwasyon ay nangangahulugan na hindi nila napansin ang detalyeng ito ng mas maaga. Ngunit ngayon, habang nakatitig silang lahat kay Francis, malinaw na naramdaman nila ang aura ng mata ng Diyos na ipinalabas niya nang ilabas niya ang kanyang mga diskarte sa eye bloodline. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano sila hindi nasisiyahan kay Francis o kung gaano sila nagnasa sa kanyang mga kayamanan o kung gaano sila ka-curious sa kanyang mata. Sa sandaling ito, kailangan nilang lahat na umasa sa kanyang kapangyarihan upang mabuhay. Unti-unti, nagsimula silang lahat na magtipon sa paligid ni Francis. Ngunit sa puntong ito, 5 na lang ang natitira sa mga inapo ng God Eye habang ang Blazing Gold Race ay mayroon lamang 4 na miyembro. Baguhin ang mga plano. Una, hulihin si Francis. Namumula ang mukha ng Ancient God Profound Devil habang nakatitig kay Francis ng malamig at matalas na mga mata. Manam. Tumango naman ang iba. Napakaraming insidente ang naganap sa misyon na ito na hindi nila inaasahan. Magkagayunman, hindi sila mabibigo, at hindi rin sila pinahintulutang mabaigo. Bees. Womb. Ang 2 sinturon ng liwanag na winasak ni Francis ay muling nilikha.
Ang tatlong sinturon ng liwanag ngayon ay mabilis na sinalakay si Francis mula sa tatlong magkakaibang direksyon. 1313. Ang anim na grupo ng Ancient God Profound Devil ay sumuko sa pagkuha sa iba pang mga inapo ng God Eye at nagpasyang hulihin muna si Francis. Tatlong sinturon ng malabo na liwanag ang bumaril kay Francis mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Hindi maganda. Plano nilang hulihin muna si Francis. Naalarma ang iba sa tanawing ito. Sa kasalukuyan, si Francis ang tanging pag-asa nila para mabuhay. Kapag nahuli si Francis, itatapon sila pabalik sa desperado na mga kipot. At sa ngayon, ang tanging may kakayahang makaiwas sa tatlong sinturon ng liwanag na iyon ay ang mahiwagang magnanakaw na Heaven's Legacy Cat. Kahit si Chendong, sa kanyang karunungan sa space-time intent, ay hindi nang ahas na makipaglaban sa tatlong sinturon ng liwanag na ito. Kaya, wala ni isa sa kanila ang makapag-isip kung paano maiiwasan ni Francis ang tatlong sinturong ito. Kailangan natin siyang protektahan. Nahirapan ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu na sabihin ang mga salitang ito. Bagamat sila ay labis na ayaw, ang pagkilos na ito ay kinakailangan. Tama. Tumango ang iba sa grupo. Si Francis ang tanging pag-asa nila para harapin ang anim na grupo ng Ancient God Profound Devil. Hindi ko akalain na magiging ganito ang mga bagay. Ang Ancient God Gilded Gold ay may masalimuot na ekspresyon. Ang pinakamalakas na miyembro ng Blazing Gold Race ay napatay na, at malaking bilang ng iba pang miyembro ang napatay din. Ngayon, kung ang iba sa kanila ay gustong mabuhay, maaari lamang silang umasa sa espiritual na lahi na si Francis. Ngunit habang sinimula ng grupo ng Ancient God Profound Devil ang kanilang mga pagtatangka na hulihin si Francis. Klang klang klang. Tatlong kadena ng hindi malinaw na liwanag ang lumipad patungo sa grupo. Ay hindi. Agad na namutla sa alarma ang natitirang apat na miyembro ng Blazing Gold Race. Sa sandaling ito, wala silang pag-asa na ililigtas sila ni Francis. Maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Hindi rin pinansin ng mga inapo ng God Eye ang Blazing Gold Race. Kamatayan Light Wave. Kislap ng pagkawasak. Extreme Space Blade. Itinutok ng mga inapo ng God Eye ang kanilang mga pag-atake sa mga sinturon ng liwanag na sinusubukang umikot sa paligid ni Francis. Kung maaari nilang harangan sila ng ilang sandali, maaari silang lumikha ng pagkakataon para makatakas si Francis. Swish! Isang spatial blur ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Francis, at pagkatapos ay kumurap siya. Sa tulong ng mga taong ito, maaari kong direktang atakihin ang anim na grupo ng Ancient God Profound Devil. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata sa koponan ng Ancient God Profound Devil. Bees. Nagsimulang lumundag ang eye intent sa kanyang kaliwang mata na nagdulot ng bola ng panaginip na liwanag. Sa sandaling ito, si Francis ay parang isang napakalaking bituin na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Nakakakilig na nova. Umungol si Francis, ang kanyang kaliwang mata ay agad na nagpakawala ng isang magulong bola ng panaginip na liwanag. Swish! Sa sandaling lumitaw ang bola ng liwanag, naglaho ito. Ilang sandali pa, lumitaw ito sa harap mismo ng defensive barrier sa harap ng koponan ng Ancient God Profound Devil. Napakalakas ng eye bloodline technique. Nagdilim ang mukha ni Ancient God Black Extreme. Karaniwang hindi siya mag-aalala dahil gaano man kalakas ang isang pag-atake, hinding-hindi nito magagawang masira ang enerhiyang ginawa ng kanilang God Eye Fusion Art. Ngunit iba si Francis. Ang kanyang mga pag-atake ay nagawang paalang bisa ang kapangyarihang ginawa sa pamamagitan ng kanilang pamamaraan. Ang gayong malakas na pag-atake, kung matagumpay na naisakatuparan, ay tiyak na magkakaroon ng abnormal na lakas. Ngunit sa oras na ito, abala silang anim sa pagkontrol sa mga sinturon at kadena para hulihin si Francis at patayin ang iba pa. Wala silang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Boom! Bang! Ang pangkat ng Ancient God Profound Devil ay nakadama ng nakakasilaw na liwanag, napakasilaw na hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Kasabay nito, isang shockwave ang bumalot sa kanilang mga katawan at kaluluwa. Talagang nakalusot ito sa defensive barrier.
Ang Ancient God Profound Devil ay may sobrang maasim na ekspresyon. Ano ba talaga ang kapangyarihang ito? Paano nito makokontra ang enerhiyang nabuo mula sa pagsasanib ng ating anim na origin energies? Ang isa pa niyang kasama ay ayaw maniwala na nangyayari ito. Ang payat na babaeng may mata ng tadhana ay nagtago sa likod ng iba, ang kanyang bibig ay nakatikom. Nagamit na niya ang kanyang Eye of Destiny laban kay Francis noon, at hindi lamang siya nabigo na makakita ng anuman, dumanas siya ng isang malakas na backlash. Dahil dito, hindi na siya naglakas loob na gamitin ito muli sa kanya. Sa kabila ng mga pag-unlad na ito, hindi pa rin sila matatalo. Mabuti. Ang mga inapo ng God Eye ay nagulat at natuwa sa tanawing ito. 2 beses na nilang pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan noon ngunit hindi nila nagawang saktan ang koponan ng Ancient God Profound Devil. Ngunit ngayon, nagawa ni Francis na masira ang kanilang mga depensa at nasugatan pa sila ng kaunti. Swish! Swish! Patuloy na kumurap si Francis sa paligid, iniiwasan ang pagkakahawak ng 3 sinturon ng liwanag na iyon sa tulong ng iba pang mga inapo ng God Eye. Ngunit sa sandaling ito, sunod-sunod na pagsabog ang nagmula sa kabilang panig. Dumagundong. Ang dibdib ng sinaunang Diyos Gilded Gold ay tinusok ng isang kadena, na naging sanhi ng kanyang katawan ng gintong apoy na sumabog. Francis, mamamatay kayong lahat dito. Hindi makatakas ang kaluluwa ng Ancient God Gilded Gold, at sa gitna ng kanyang namamatay na mga pag-ungol sa sakit, isinumpa niya si Francis at ang iba pang mga inapo ng God Eye. Ang natitirang 4 na miyembro ng Blazing Gold Race ay tinugis ng mga kadena at isa-isang pinatay. Sa wakas, patay na ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race. Francis, natalo ka. Tinitigan ni Ancient God Black Extreme si Francis at malamig na ngumiti. Buzz. Bees. Ang 3 kadena ay dahan-daang nagbago sa mga sinturon ng liwanag. Ngayon na ang lahat ng kailangang patayin ay napatay na, maaari na nilang simulan ang pagkuha ng kanilang mga target. Hindi maganda. Nasa panganib tayo. Damn! Bakit hindi kayang tumagal ng kaunti ang mga basurang iyon mula sa Blazing Gold Race? Ang mga inapo ng God Eye ay agad na nagsimulang magmura. Dahil patay na ang lahat ng miyembro ng Blazing Gold Race, maaaring ilagay ng grupo ng Ancient God Profound Devil ang lahat ng kanilang focus sa pakikitungo sa kanila. Ang 6 na sinturon ng liwanag na lumalawak mula sa hindi malinaw na bola ng enerhiya ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga katawan. Ngunit sa katotohanan, ang grupo ng Ancient God Profound Devil na 6 ay hindi maganda. Matagal na nilang ginagamit ang kanilang sikretong sining. Hindi mahalaga kung gaano kakonserbatibo at katiyak na ginamit nila ang mahiwagang bola ng enerhiya na iyon, nakikita nila ang kanilang sarili na kulang. Kung magpapatuloy ito, wala tayong sapat na kapangyarihan para hulihin ang ibang mga inapo ng God Eye, bulong ng payat na babae. Ngumisi ang iba sa kanila. Hindi nila akalain na magiging ganito kahirap ang kanilang misyon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay hulihin si Francis at patayin ang iba. Mabangis na sinabi ng sinaunang Diyos na malalim na dyablo. Kahit na sinabihan silang hulihin ng buhay ang mga inapo ng God Eye, hanggat hindi magpapasabog ang mga inapo, may halaga pa rin sila kahit patay na sila. Okay. Sumangayon ang 5 pa sa plano ng Ancient God Profound Devil. Buzz. Bees. Nabuo ang 6 na spell, na kinokontrol ang mga sinturon para suntukin si Francis mula sa lahat ng direksyon. Ano? Si Francis lang ang hinuhuli nila. Nagulat lahat ang mga inapo ng God Eye. Sila ay orihinal na naniniwala na, dahil ang Blazing Gold Race na mga miyembro ay napatay na lahat, ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay gagamitin ang kanilang kalamangan upang makuha ang natitirang 5 tao. Sa halip, ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay malinaw na tina-target lamang si Francis at binabaliwala ang iba. Ngunit ito ay walang dapat ikasaya. Tapos na. Hindi na makakatakas si Francis. Baka sa mukha ng magandang babae ang masakit na ekspresyon. Kung mahuli si Francis, susunod na sila.
Ngunit sa sandaling ito, isang maitim na pilak na robe ang biglang lumitaw sa katawan ni Francis, mga pilak na ron na kumikinang sa ibabaw nito. Whoosh! Whoosh! Matapos isuot ang space-time robe, kumurap si Francis. Ang bilis niyang kumurap ay napakabilis at ang pagitan ng mga pagkurap ay napakaikli na imposibleng may makaryak. Sa sandaling ito, ang kanyang figure ay tila nasa lahat ng dako sa gitnang bulwagan. Ang space-time robe. Dilat na dilat ang mga mata ni Chendong na halos malaglag. Bilang isang ina po ng Eye of Space-Time, natural niyang alam na ang space-time robe ay isang supremo kalidad na sumusuporta sa banal na artifact. Ito ay hindi lamang nagkaroon ng sarili nitong panloob na dimensyon na maaaring magpapataas ng oras na magagamit upang linangin, maaari rin itong palakasin ang antas ng space-time intent ng user at palakasin ang kapangyarihan ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa space-time intent. Bilang karagdagan, ang space-time robe ay may sariling magagamit na mga kakayahan, tulad ng spatial blink at spatial barrier. Talagang may space-time robe ang batang ito. Lahat ng naruroon ay agad na tumitig ng may inggit sa pinakamataas na kalidad na banal na artifact ni Francis. Pinagsama ng space-time robe ang suporta, pagtatanggol, at pagtaka sa isang banal na artifact. Ito ay lubos na sikat sa pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact. Hindi natin siya papayagang tumakbo. Agad na nagbabala ang Ancient God Profound Devil. Napakaraming kayamanan ni Francis sa kanya. Mayroong ilang mga bagay na kailangang ibigay sa kanilang mga nakatataas, ngunit maaari nilang panatilihin ang space-time robe para sa kanilang sariling mga layunin. Manam. Ang lima pa ay agad na tumango at kinokontrol ang mga sinturon ng liwanag sa nakapalibot na Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Ang gitnang bulwagan ay napuno ng mga figure ni Francis at ang nakamamanghang sinturon ng liwanag. Ang gitnang bulwagan na ito ng pangunahing lugar ay matagal nang ginawang ganap na hindi nakikilala. Kung hindi dahil sa space-time robe, malamang nahuli na ako, sa loob-loob na pag-ungol ni Francis sa gulat. Gayunpaman, kahit na may space-time robe, kailangan niyang maging lubhang maingat. Kung ibinaba niya ang kanyang pagbabantay sa isang sandali lamang, ang kanyang mga kaaway ay agad nasasakupan ang kahinaang ito. Wala nang panahon si Francis na gumamit ng anumang diskarte sa Eye Bloodline habang siya ay tumakas. Kayong lahat, go! Nagbigay ng simpleng mensahe si Francis sa mga inapo ng God Eye. Sa oras na ito, ang tanging natitira ay ang Ancient God Departed Spirit, Chendong, ang magandang babae, at ang Azure Robe na Elder. Okay. Agad naman silang tumango bilang tugon. Sa napakagandang pagkakataon, dapat natin silang patayin ngayon. Sumabog ang mga mata ng Ancient God Departed Spirit na may layuning pumatay. Ang pangkat ng Ancient God Profound Devil ng anim ay inilalagay ang lahat ng kanilang lakas sa pakikitungo kay Francis, at wala silang anumang hadlang upang protektahan ang kanilang sarili. Dagdag pa rito, malamang wala ng gaanong kapangyarihan ang anim sa kanila. Swoosh swoosh. Ang apat na inapo ng God Eye ay sumugod sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Namilog ang kanilang mga mata sa eye intent habang naghahanda silang ilunsad ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Ignorante. Malungkot ang ekspresyon ng Ancient God Profound Devil habang binigyan niya silang apat ng masamang tingin. Hindi tayo mabibigo. Malamig na ungol ng iba sa kanila. Lahat sila ay lubos na nagtitiwala sa kanilang sarili. Matigas pa rin ang pagkilos sa harap ng kamatayan. Malamig na bumantong hininga ang sinaunang Diyos umalis na espiritu. Ang koponan ng Ancient God Profound Devil ay may 6 na tao, ngunit sila ay gumugol ng labis na enerhiya sa kanilang lihim na sining. Sa sandaling matapos ang lihim na sining na ito, wala na silang kapangyarihang makipaglaban para magsalita. Ngunit sa sandaling ito, ang mahinang spatial ripples ay lumitaw sa paligid ng grupo ng 6 nang biglang lumitaw ang 6 na nagyayelong itim na figure. Ang kanilang mga mata ay may pulang kinang at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng itim na baluti na bakal. Ang napakalaking itim na espada sa kanilang mga kamay ay naglabas ng nakakatakot na presyon. Ito ay Heaven's Legacy Automatons.
Agad na sumigaw sa alarma ang sinaunang Diyos umalis na espiritu. Paano nangyari iyon? May trumpo pa silang ganito. Namula ang mukha ni Chendong sa takot. Ang bawat miyembro ng koponan ng Ancient God Profound Devil ay may automat ng Heaven's Legacy Race, at karamihan sa mga automat na ito ay naglabas ng pressure ng isang Rank 7 Ancient God. Ang dalawang automata na pagmamayari ng Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil ay naglabas ng makapangyarihang aura ng isang Rank 8 Ancient God. Ang paningin pa lamang ng dalawang automat na ito ay nagdulot ng nakasusuklam na presyon. Talaga bang destined tayong mahulog dito? Ang magandang babae ay labis na ayaw. Kahit na mayroon siyang samsara immortal body, wala itong silbi laban sa Ancient God Profound Devil. Patayin sila. Bumantong hininga ang Ancient God Profound Devil at nagutos. Klang! Ang anim na automaton ay sabay-sabay na nagsimulang gumalaw, ang kanilang mga nagkalat na metal na katawan ay umaalingaw-ngaw na parang death knell sa isipan ng mga inapo ng God Eye. 13-14. Sa sandaling kinuha ng anim na automaton ng Ancient God Profound Devil ang anim na automaton, lahat ng naruroon ay agad na nawala ng pag-asa. Bukod kay Francis, ang iba pang mga kaapo-apuhan ng I-Bloodline ay walang kondisyon na humarap sa anim na automaton, hindi man lang isinasaalang-alang ang katotohanan na dalawa sa mga automat ay ang Rank 8 Ancient Gods. Talaga bang destined tayong mahulog dito? Ang magandang babae ay labis na ayaw. Kahit na mayroon siyang samsara immortal body, wala itong silbi laban sa Ancient God Profound Devil. Damn! Walang magawa. Nanginginig din ang tatlo sa takot. Nasa mortal na panganib sila ngayon. Ang mga taong ito ay tiyak na hindi karaniwan. Nanlabo ang mga mata ni Francis. Alam nila ang mga guho ng Heaven's Legacy Race, maaaring gumamit ng God Eye Fusion Art, maaaring magpatakbo ng mga installment at makina ng Heaven's Legacy Race sa mga guho, at kahit na nagtataglay ng mga makapangyarihang automaton. Halos tiyak na mayroon silang malakas na suporta. Klang! Clonk! Bang! Sa ibaba, ang Ancient God Departed Spirit at ang iba pang tatlong inapo ng God Eye ay inatake ng anim na automaton. Bagamat sila ay nasa desperadong paghihirap, masigla pa rin silang lumaban sa pag-asang mabuhay. Francis, isuko mo na lang. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Nagbigay ng masamang ngiti ang Ancient God Black Extreme. Labis na nataranta ang kanyang mga kasama. Naideploy na nila ang kanilang huling trump card, ngunit hindi pa rin sumusuko si Francis. Si Francis ay walang kakayahang umalis sa gitnang bulwagan. Kahit na may isang banal na artifact na nagpapanatili ng buhay tulad ng space-time robe, mahihirapan pa rin siyang makatakas. Kailangan lang ng anim na automaton na tapusin ang natitirang mga inapo ng God Eye. Kapag nagawa na nila, kahit na si Francis ay may space-time robe, hindi na siya makakapatuloy sa pagtakbo. Boom! Bang! Sa sandaling ito, hinati ng isang Rank 8 Ancient God Automaton ang nakaasul na Elder sa dalawa, na nilipol din ang kanyang kaluluwa. Kaya lang, bumagsak ang isang peak Rank 7 Eye of Destruction Descendant. Parang hihiramin ko lang ang lakas ng Blood Flame Killing Race. Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Kung wala siya sa mortal na panganib sa sandaling ito, na halos walang pag-asa na mabuhay, hinding-hindi naisip ni Francis ang tungkol sa paghiram ng kapangyarihan ng Blood Flame Killing Race. Ngunit ang espasyo dito ay hindi stable, kaya maaari lang akong humiram ng kapangyarihan ng isang Rank 8. Nagsimulang mag-isip si Francis. Sa oras na ito, ang magandang babae at si Chendong ay pinatay ng mga automaton. Sa huli, ang Ancient God Departed Spirit ay napapaligiran ng mga automaton. Nakita ng Ancient God Departed Spirit na walang pagkakataon na mabuhay at nagpasyang magpasabog sa sarili. Sa kapangyarihan ng kanyang Eye of Death, kung magpapasabog siya sa sarili, magdudulot siya ng malawak na pinsala sa koponan ng Ancient God Profound Devil. Siya ay magpapasabog sa sarili. Ang ekspresyon ni Francis ay kumikislap. Ang pagpapasabog sa sarili ng sinaunang Diyos ay umalis na espiritu ay may potensyal na lumikha ng ilang mga pagkakataon. Walang muwang. Ungol ng Ancient God Profound Devil.
Sa sandaling ito, pinalibutan ng 6 na automaton ang ancient god departed spirit. Iniabot nila ang kanilang mga kamay, naglabas ng maulap na kulay abong liwanag. Bees. Ang mga kulay abong ilaw na ito ay pinagsama-sama sa isang boundary domain na bumalot sa ancient god departed spirit at nagsimulang magkontrata sa paligid niya. Boom! Bang! Sa loob ng madilim na lugar na ito, ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu ay buong tapang na nagpasabog sa sarili. Ang madilim na lugar sa paligid niya ay nasira, ngunit ang natitirang enerhiya ay masyadong mahina upang magkaroon ng malaking epekto sa gitnang bulwagan. Napakaraming trick. Hindi napigilan ni Francis ang buntong hininga. Sa ngayon, lahat ng dumating upang tuklasin ang mga guho na ito ay hinarap ng 6 na pangkat ng Ancient God Profound Devil. Kung lumabas ang naturang battle record, halos tiyak na masindak ang mundo. Francis, hindi ka makakatakas ngayon. Tinitigan ng Ancient God Profound Devil si Francis at mapait na ngumiti. Ang iba ay nagbigay din ng mahina at kumpiyansang mga ngiti ng tagumpay. Ganun ba? At ano ang gagawin mo kung makatakas ako? Ngumiti rin si Francis. Ignore auntie. Naging malupit ang mukha ng Ancient God Profound Devil. Whoosh! 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 Agad na sinisingil ng 6 na nagyayelong mga automat kay Francis. Hayaan mo akong makita kung paano ka makakatakas. Ang sinaunang Diyos na malalim na dyablo ay umungol. Sa makitid na lugar na ito, gusto niyang makita kung paano makakatakas si Francis mula sa 6 na automaton at 6 na sinturon ng liwanag. Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na aura sa gilid ni Francis. Boom! Bang! Isang paputok na pulang-pulang apoy ang natangay mula kay Francis. Kahit na ang 6 na sinturon ng liwanag ay hindi nawasak, sila ay malubhang na hadlangan. Tulad ng para sa 6 na automaton, maliban sa 2 rank 8 automaton, ang iba ay sumabog sa lupa. Ang enerhiya na ito. Ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil ay napangiti. Ang may-ari ng enerhiyang ito ay hindi lamang nagkaroon ng isang makapangyarihang sinaunang linya ng dugo, ngunit isa ring pinakamataas na rank 8 Ancient God. Nawala ang apoy, nagsiwalat ng napakalaking kulay dugo na kilin sa gilid ni Francis. Blood Flame Killing Race. Gulat na sigaw ng iba. Paano makikita ang pinakamataas na rank 8 Ancient God dito? Francis, ang kontratang pinirmahan mo sa akin ay nangangahulugan na hindi mo dapat nasabi ang bagay na ito sa iba. Agad na tumahol ang Ancient God Black Extreme. Tiyak na may kinalaman si Francis sa isang peak rank 8 Ancient God na biglang lumitaw dito, ngunit ang Ancient God Black Extreme ay malinaw na pumirma ng kontrata sa Francis na nagbabawal sa kanya na ibunyag ang bagay sa sinuman. Dahil ito ang nangyari, bakit ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na ito ay nagawang lumitaw dito? Kamahalan, ano ang iyong mga order? Habang ang iba ay nagdududa, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay lumuhad sa isang tuhod at magalang na nagsalita. Your Excellency. Ang pangkat ng Ancient God Profound Devil ay parehong nagulat at nagdududa. Itinuring ng isang Marangel na rurok na rank 8 Ancient God si Francis bilang kanyang Panginoon. Kung ito talaga ang kaso, ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay lingkod lamang ni Francis. Maaaring ipagawa ni Francis ang anumang bagay nang hindi nagbibigay ng dahilan. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God na lumitaw dito ay halos tiyak na hindi alam kung ano ang nangyayari, kaya hindi ito lumabag sa kontrata. Ilabas mo ako sa lugar na ito, Mataray na sagot ni Francis. Oo. Magalang na sabi ng Blood Flame Kilin. Pagkasabi nito, bumuo siya ng nakakapasong apoy na enerhiya sa kanyang bibig. Kung kaya niyang paglingkuran ang Panginoong Diyos, tiyak na gagawin niya iyon ng buong lakas. Ay hindi. Ang mga miyembro ng pangkat ng Ancient God Profound Devil ay nagulat lahat. Ang enerhiya na ginawa ng kanilang God Eye Fusion ay halos naubos. Ang barrier sa paligid ng gitnang bulwagan ay napakarupok na sapat na para madaling masira ito ni Francis. Sa tulong ng pinakamataas na rank 8 Ancient God, madali niyang makakatakas sa nakalock na core area.
Sa sandaling umalis si Francis sa lugar na ito, ang space-time robe ay magpapahirap sa kanya na habulin. Agad na inutusan ng Ancient God Profound Devil at ng iba pa ang kanilang mga automaton na salakayin ng Blood Flame Kilin. Ang kanilang God ay fusion energy ay halos maubos, at kung gagamitin nila ang natitira laban sa Blood Flame Kilin, hindi nila mabibihag si Francis, kaya hindi nila ito ginamit. Chaos Origin Divine Palm. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power at nagpakawala ng madilim na palad ng liwanag na umaalulong pasulong upang hadlangan ang mga automaton. Kasabay nito, nagpakawala si Francis ng I-Bloodline technique na nilagyan ng Origin Energy sa barrier. Boom! Bang! Ang hindi malinaw na hadlang na bumabalot sa gitnang bulwagan ay nawasak. Gayunpaman, hindi lamang ginamit ng koponan ng Ancient God Profound Devil ang hindi nakikitang hadlang na ito upang putulin ang lugar. Tinatakan din nila ang lahat ng pasukan sa gitnang bulwagan. Bagamat nasira ang harang, napakahirap pa rin para kay Francis na makatakas. Boom! Bang! Ang Blood Flame Kilin ay biglang nagpakawala ng malakas na pag-atake sa isang pader, at ang gitnang bulwagan ay nanginag. Sa kabilang dulo, winasak ng mga automaton ang pag-atake ni Francis at sinisingil ang Blood Flame Kilin. Space-Time Barrier. Kaagad na ipinalibot ni Francis ang kanyang space-time intent at na-activate ang isa sa mga kakayahan ng space-time robe. Nagsimulang lumitaw ang mga layer ng mahinang puting enerhiya sa pagitan ng Francis duo at ng mga automaton. Habang tinangka ng mga automaton na lumapit, hindi lamang sila hinadlangan ng space energy, ngunit pinabagal din ng time energy. Ang pagkakaintindi ng taong ito sa space-time intent ay hindi kapani-paniwala. Talagang nagawa niyang i-activate ang kakayahang ito ng space-time robe. Gulat na sabi ng Ancient God Black Extreme. Ang space-time barrier ay isang upgraded na bersyon ng spatial barrier. Ito ay sinadya para sa pagtatanggol at nagtataglay ng lubhang kahangahangang obstructive power. Subukan ko. Isang manipis na Eye of Space-Time Descendant ang biglang humakbang. Agad na nagsimulang lumiko ang kanyang Eye of Space-Time, na binalot ng space-time intent ang mga automaton. Ang epekto ng space-time barrier sa mga automat ay agad na nabawasan. Bang! Swish! Ang 6 na automaton ay naglaslas gamit ang kanilang mga higanteng espada. Unti-unti, nagsimulang humina ang space-time barrier na ginawa ng space-time robe. Ang mga automaton ay mas malapit na ngayon kay Francis at sa Blood Flame Kilin, ngunit sa sandaling ito. Boom! Bang! Ang pinakamataas na rank 8 Blood Flame Kilin ay nagtagumpay sa pagsabog ng isang maliit na butas sa mga dingding ng gitnang bulwagan. Ang Blood Flame Kilin race ay tumupad sa pangalan nito bilang isang lahi na bihasa sa labanan, na nagpapakita ng mabangis na kasanayan sa pakikipaglaban. Tara na! Ginamit ni Francis ang space intent para dalhin ang sarili at ang Blood Flame Kilin sa butas at palabas ng Central Hall. Hindi maganda. Tumatakas siya. Ang mga miyembro ng pangkat ng Ancient God Profound Devil ay nagulat lahat. Anong gagawin natin? Sa ilang sandali, wala silang ideya kung ano ang gagawin. Sila ay nasa napakahirap na kalagayan at walang estado na ipagsapalaran ang kanilang sarili sa isang labanan, at si Francis ay may pinakamataas na rank 8 na tagapaglingkod. Hindi sapat ang dalawang rank 8 automaton para harapin siya at si Francis. Bilang karagdagan, si Francis ay bihasa sa space-time intent at may space-time robe. Kung nagpadala sila ng napakarami sa kanilang mga automaton, kailangan nilang mag-alala na baka biglang tumalikod si Francis at atakihin sila. Saglit silang nahuli sa isang dilema. Dahil iyon ang kaso, patayin mo na lang siya. Ang Ancient God Profound Devil ay may sobrang maasim na ekspresyon. Ang estado ng misyong ito ay nagdulot sa kanya ng galit. Ang aming misyon ay hindi kasama si Francis sa unang lugar. Kung ang impormasyon sa amin ay lumabas, kami ay matatapos. Lubos na sinangayunan ng Ancient God Black Extreme ang mungkahi ng Ancient God Profound Devil. Kung mahuli nila si Francis, sila ay gagantimpalaan ng malaki, ngunit kung ang impormasyon tungkol sa kanila ay lumabas, sila ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Okay.
Wasakin ang lugar na ito. Ang iba sa kanila ay humakbang pasulong. Naglakad sila palapit sa 8-sided installation sa gitna. Ang 6 sa kanila ay nakipagsiksikan sa pag-install, sa wakas ay nagtagumpay sa paggawa nito ng isang translucent na puting screen. Ay activate ang proseso ng pagsira sa sarili. Ang sinaunang Diyos na malalim na dyablo ay tumawag. Ang screen ay naging bahagyang pula. Pagkatapos ng 100 segundo, lilipulin ang lugar na ito. Kayong tatlo ay maglatag ng teleportation array habang ang iba sa amin ay magtitipon ng natitirang mga resulta ng pananaliksik at data, agad na utos ng Ancient God Profound Devil. Nagsimula ng gampanan ng 6 ang kanilang mga tungkulin. Kailangan pa rin nilang sirain ang mga guho na ito, kaya nagpasya silang gamitin ang pagkakataong ito para patayin din si Francis. Hindi sila naniniwala na makakatakas si Francis mula sa isang nawasak na dimensyon, kahit nasa space-time robe. Samantala, pagkatapos tumakas sa gitnang bulwagan, ginagamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang makita kung ano ang ginagawa ng grupo ng Ancient God Profound Devil. Wala na sila. Medyo nalilito si Francis. Maaaring kontrolin ng koponan ng Ancient God Profound Devil ang mga mekanismo at makina ng lugar na ito para magpatuloy sa paghabol sa kanya. Ano iyon? Nakalok ang tingin ni Francis sa malabong pulang glow sa paligid ng 8-sided installation. Naalala niya na ang pag-install na ito ay hindi nagkaroon ng ganitong glow dati. Ang mga salita sa pulang screen ay nasa wika ng Heaven's Legacy Race, at hindi naintindihan ni Francis ang kanilang sinabi. Pero sa hindi malamang dahilan, napakasama ng pakiramdam niya. 13:15. Habang si Francis at ang iba ay tinutugis kanina, ilang beses silang naglibot sa core area, kaya medyo pamilyar siya sa lugar. Matapos tumakas mula sa gitnang bulwagan, natagpuan ni Francis ang pinakamalapit na daanan at nagsimulang magtrabaho kasama ang Blood Flame Kilin upang tumakas. Nagpunta sila sa iba pang mga lugar ng core area upang alisin ang mga natitirang bagay. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakakakita sa mga dingding para sa isang tiyak na distansya, na nagpapahintulot sa kanya na makita kung ano ang nangyayari. Ang 6 na kalaban ay nahahati sa mga pangkat ng 3. Kahit na tumalikod si Francis upang salakayin sila, hindi siya magtatagumpay sa pagpatay sa kanila. Kaya naman, nagpasya siyang tumakas muna. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga guho ng Heaven's Legacy Race, at ang kalaban ay maaaring maglakad-lakad sa lugar na ito na parang sarili nilang hardin sa ilang kadahilanan. Tungkol naman sa maliit na boss ang magnanakaw, nakikita niya kung gaano nila ito pinapahalagahan na hindi nila sasaktan ang maliit na boss ang magnanakaw. Bukod dito, naunawaan din ni Francis na ang maliit na boss ang magnanakaw ay sadyang pinahintulutan ang sarili na mahuli. Siya at ang maliit na boss ang magnanakaw ay nakaugnay pa rin sa pamamagitan ng kontrata. Kahit na sila ay pinaghiwalay ng isang buong zone, magkakaroon pa rin ng isang mahinang koneksyon. Kapag naihatid na ang maliit na boss ang magnanakaw sa kanilang base, malalaman ni Francis kung saan matatagpuan ang pangkat sa likod ng mga inapo ng God Eye na ito. Bilang karagdagan, alam ng pangkat na ito ang sikreto ng Heaven's Legacy Cat, kaya malaki ang posibilidad na mayroon itong isang bagay na kailangan ng maliit na boss ang magnanakaw. Kung hindi, hindi ito gagawa ng error, at pinapayagan ang sarili na makuha. At ang paksayon sa likod ng grupong ito ay tila nagsaliksik sa mga mata ng Diyos, kaya marahil mayroon itong isang bagay na kailangan din ni Francis. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ginamit ni Francis ang higit sa lakas ng Blood Flame Kilin Race. Kung hindi, ang 6 na kaapo-apuhan ng God Eye na iyon ay hindi magiging katugma para sa kanya. Bagamat ang lahat ng ito ay lubhang mapanganib, ang maliit na boss ang magnanakaw ay may kakayahan na manghula ng kapalaran, kaya malamang natiwala ito sa mga pagkakataon nito. Boom! Bang! Sa sandaling ito, nagawa ni Francis at ng Blood Flame Kilin na magbukas ng isang maliit na puwang at sumugod. Kamahalan, ang lugar na ito ay tila isang sira na naiwan ng Heaven's Legacy Race. Ang Blood Flame Kilin ay nahihirapang pigilan ang pagkamausisan nito. Mas mahalaga ang pagtakas. Hindi masyadong nagpaliwanag si Francis.
Sa kabilang dulo, natapos na ng koponan ng Ancient God Profound Devil ang pagkuha ng mahahalagang resulta ng pananaliksik at mabilis na nakabalik. Damn! Ang Heaven's Legacy Cat na iyon ay nagbigay ng ilang resulta ng pananaliksik kay Francis. Ang sinaunang Diyos na malalim na Diablo ay medyo nagalit. Anong silbi nila sa kanya? Kapag nasira ang dimensyong ito, matatapos na siya. Ngumuso ang isa pang tao. Gayunpaman, nakakalungkot pa rin na makitang nasayang ang gayong mahalagang mga resulta ng pananaliksik. Walang sapat na oras. Bumalik tayo. Agad na sabi ng payat na babae. Ang proseso ng pagsira sa sarili ay tumagal lamang ng 100 segundo, at 20 lamang sa mga segundong ito ang natitira. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, mas mabuting bumalik sila ng mabilis hanggat maaari. Sa isang tiyak na makitid na silid na bakal, naghihintay ang Ancient God Black Extreme at ang kanyang 2 miyembro ng koponan. Ang teleportation array dito ay ganap pa ring napreserba. Inayos ko lang ang lokasyon kung saan kami magte-teleport. Magagamit namin ito ng walang pag-aalala. Ngumiti ang Ancient God Black Extreme at sinabi, "Manam." Ang grupo ng 6 ay tumungo sa teleportation array platform. Tara na. Hayaan mong ilibing ang batang iyon kasama ng lugar na ito. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa malamig at madilim na mukha ni Ancient God Black Extreme. Ang pinakamalaking mantsa sa kanilang misyon sa pagkakataong ito ay si Francis. Kung hindi dahil sa kanya, magiging maayos na natapos ang kanilang misyon. At sa huli, hindi man lang nila nagawang patayin si Francis mismo, na kailangang umasa sa proseso ng pagsira sa sarili ng Heaven's Legacy City para gawin ang trabaho. Kailangan ko talagang ibigay ito sa brat na iyon, sabi ng payat na Eye of Spacetime Descendant na may paghamak. Kahit na binigyan niya kami ng maraming problema, at least binigyan niya kami ng Heaven's Legacy Cat, malamig na sabi ng Ancient God Profound Devil. Tama. Pero dapat may kontrata ang pasang iyon sa brat na iyon. Para saan ka nag-aalala dyan? Kapag patay na siya, magando ang kontrata. Bees. Womb. Ang array ay na-activate, ang mga pattern na pilak ay naglalabas ng kanilang mga sarili. Isang pilak puting kinang ang lumitaw, na bumalot sa pangkat ng Ancient God Profound Devil. Sa kabilang panig, bagamat hinahanap pa rin ni Francis ang labasan, sinusubaybayan pa rin niya ang mga galaw ng Ancient God Profound Devil. Teleportation Array. Aalis na sila. Nagulat si Francis. Pinapaalis nila ako ng ganon-ganon lang. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Tila walang paraan ang mga taong ito para mahuli siya, kaya napagpasyahan nilang huwag nang mag-aksaya ng oras at umalis na lang. Ngunit naramdaman pa rin ni Francis na parang may mali at nagsimulang mag-isip. Mali yan. Ang dami kong alam na sekreto nila, kaya bakit nila ako pakakawalan? Lumibot ang mukha ni Francis nang magsimula siyang magpanik. Kasabay nito, muling tumingin si Francis sa 8-sided installation sa Central Hall. Ang mahinang pulang screen sa ibabaw ng pag-install ay patuloy na kumikislap. Bagamat hindi maintindihan ni Francis ang mga salita sa screen, nakikita niya ang isang pulang banda ng liwanag na umaabot mula kaliwa hanggang kanan, malapit nang makarating sa dulo ng screen. Lahat ng enerhiya sa paligid ng core area ay tila dumadaloy sa lugar na iyon. Maingat na pagmamasid dito, napagtanto ni Francis na ang 8-sided installation ay kumukuha ng napakalaking enerhiya, na nagbibigay ng matinding panginginig. Hindi maganda. Sisirain nila ang lugar na ito. Napasigaw si Francis sa alarma. Mula sa pananaw ng grupo ng Ancient God Profound Devil, ngayong nakuha na ang lahat ng mahahalagang bagay sa mga guho, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Mag-iiwan lang iyon ng mga pahiwatig na magagamit ng ibang paksayon para imbestigahan ang grupo ng Ancient God Profound Devil. Bukod dito, alam ni Francis ang napakaraming lihim nila. Wala silang dahilan para pakawalan siya. Ang dalawang bagay na ito na pinagsama ay nag-iwan kay Francis na may isang posibilidad lamang ang grupo ng Ancient God Profound Devil ng 6 ay gustong ganap na sirain ang dimensyong ito at ibagsak si Francis kasama nito. Ang 8-sided installation ng Central Hall ay ang pinakamataas na antas ng makina sa core area.
Kahit na ang grupo ng Ancient God Profound Devil ay hindi kayang ganap na patakbuhin ito. Kaya, masasabing ang pag-install na ito ang puso ng mga guho na ito at nauugnay sa buong sukat kung saan naninirahan ang mga guho. At ilang sandali lang ang nakalipas, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang 8-sided installation. Grabe! Malapit nang masira ang lugar na ito. Nagmamadaling sinabi ni Francis sa Blood Flame Kilin. Mayroon bang anumang paraan upang mabilis na makatakas sa dimensyong ito? Nagmamadaling tanong ni Francis. Kasalukuyan silang nasa mortal na panganib. Takasan ang dimensyong ito. Nanlamig ang mga mata ng Blood Flame Kilin. Kahit na ang pag-alis sa pangunahing lugar na ito ay medyo mahirap. Paano nila maiiwan ang buong dimensyon sa isang lakad lang? Alam ni Francis na hindi magagawa ng Blood Flame Kilin na ito ang gawaing ito, kaya inilagay niya ito sa Ancient Dream Realm. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong ilagay ang lahat sa linya. Si Francis ay puno ng determinasyon. Swish! Ang katawan ni Francis ay biglang naglaho. Ilang sandali pa, nagsimulang lumitaw ang malalakas na spatial ripple sa kinatatayuan niya. Boom! Si Francis at ang Blood Flame Kilin Race Patriarch ay lumitaw, na may maliliit na spatial crack na lumilitaw sa paligid ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Kung ang isang tao sa cultivation ni Francis ay masyadong malapit sa mga spatial crack na ito, siya ay mapupunit. Gayunpaman, mayroon siyang pinakamataas na kalidad na defensive divine artifact sa space-time robe, na napakahusay para sa paglaban sa mga spatial na bitek na ito. Kamahalan, ang lugar na ito ay lumilitaw na nalilito ang Blood Flame Kilin Race Patriarch. Walang sinabi si Francis bago siya dinala sa lugar na ito, iniwan siyang medyo nalilito. Ngunit agad na napansin ng Blood Flame Kilin Race Patriarch na ang dimensyon ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Ang iyong kamahalan, ang dimensyong ito ay masyadong mababa ang antas para hawakan ako. Agad na sinabi ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Mag-isip ng anumang paraan, anuman ang presyo, para maalis ako sa dimensyong ito. Nagmamadaling sabi ni Francis. Sa ngayon, ang pulang banda ng ilaw sa 8-sided installation ay halos umabot na sa dulo. Sa wakas ay napagtanto ng Blood Flame Kilin Race Patriarch kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Hindi siya basta-basta tatawagan ng Panginoong Diyos maliban kung siya ay nahaharap sa isang nakamamatay na krisis na hindi niya malutas. Okay. Naging mahigpit ang mga mata ng Blood Flame Kilin Race Patriarch habang ang malalakas na alon ng enerhiya ay nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Boom! Habang ipinakita ng Blood Flame Kilin Race Patriarch ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan, ang nakapalibot na espasyo ay nasira, ang mga spatial na bitek sa lahat ng laki ay napunit, na naglalabas ng mapanirang mga bagyo ng enerhiya. Swoosh! Swish! Ilang dosenang sugat ang lumitaw sa katawan ng Blood Flame Kilin Race Patriarch. Bagamat siya ay may malakas na sigla, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay hindi makaagapay sa bilis kung saan siya nasugatan. Samantala, sinunod ni Francis ang utos ng Blood Flame Kilin Race Patriarch at ginamit ang space-time barrier ng space-time robe. Napakahusay ng spatial barrier para sa pagtatanggol laban sa space energy, at natural na mas mahusay dito ang na-upgrade na bersyon, ang space-time barrier. Sa proteksyon ng space-time barrier, nagawang patatagin ng Blood Flame Kilin Race Patriarch ang kanyang mga sugat. At si Francis, na may dalawahang proteksyon ng space-time robe at space-time barrier, ay mas ligtas pa. Sa sandaling ito, ang pulang banda ng liwanag sa 8 panig na pag-install sa wakas ay umabot sa dulo. Ang mapanirang enerhiya ay nagsimulang dumaloy sa buong core area. Agad na naramdaman ni Francis ang nakasusuklam na amoy ng kamatayan. Talagang sinisira nila ang dimensyong ito. Ang isip ni Francis ay nabalisa, at maging ang kanyang God Spiritual Eye ay pumipintig. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mababa upang gawin ang anumang bagay tungkol sa sitwasyong ito. Sa sandaling ito, ang mga runang apoy ay umiikot sa paligid ng Blood Flame Kilin Race Patriarch, na humahampas sa malakas na enerhiya ng intent. Agad na nabasag ang paligid.
Sa parehong sandali, ang mga runang apoy na iyon ay umikot sa paligid ng Blood Flame Killing Race Patriarch at Francis. Boom! Bang! Nagtransform ang dalawa sa isang madugong apoy at paputok na naglaho. Isang primordial forest sa Zilling Zone ang biglang nagulo. Boom! Whoosh! Isang napakalaking spatial fissure ang bumukas, na nagpakawala ng mapanirang bagyo ng enerhiya sa paligid. Ang lugar para sa daan-daang libong li sa paligid ay agad na naging isang ipinagbabawal na sona. Ang mapanirang bagyo ay nagdulot ng pinsala sa lugar. Samantala, sa gilid ng ipinagbabawal na sonang ito, dalawang figure ang biglang lumabas sa manipis na hangin. Gaano kadelikado? Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Francis. Ang space-time robe sa kanyang katawan ay mahinang kumikinang. Malinaw na nasira ito habang pinoprotektahan si Francis. Malaki ang utang ni Francis sa kanyang kaligtasan dito. Gayunpaman, medyo nakaapekto pa rin kay Francis ang spatial storm na iyon. Ang makapangyarihang lihim na sining ng Blood Flame Killing Race Patriarch ay nagbigay din ng ilang pasanin kay Francis. Flush! Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay nagsuka ng nagninangas na dugo, malabong mga baga ang makikita sa loob nito. Agad na nagsimula ang apoy kung saan dumapo ang dugo. Okay ka lang ba? Agad na tanong ni Francis. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay nasa gitna ng hindi matatag na dimensyon na iyon, gamit ang kanyang makapangyarihang spatial escape technique. Kaya, siya ay malubhang nasugatan. Walang kahit isang bahagi ng kanyang katawan na buo, at ang ilang bahagi ay nasira ng husto na ang buto sa ilalim ay nakikita. Ayos lang ako. Bagamat nasira ko ang ilan sa aking Yuan Chi, ang mga pinsala ay hindi malala. Ngunit maaaring hindi ko matulungan ang kamahalan na harapin ang anumang malalaking krisis sa maikling panahon. Ang Blood Flame Killing Race ay nagsimulang gumamit ng isang secret recovery art bago tuluyang magsalita. Bumalik ka sa ngayon. Naalala ko lahat ng kilos mo ngayon. Emosyonal na sabi ni Francis. Talagang may utang siya sa Blood Flame Killing Race Patriarch. Kung hindi dahil sa kanya, kahit na may space-time robe, si Francis ay nadurudge na sa katawan at kaluluwa ng walang katapusang spatial storm na iyon. Swish! Ibinalik ni Francis ang Blood Flame Killing Race Patriarch sa Ancient Dream Realm. Munting pas ang magnanakaw. Bahagyang ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang i-extend ang kanyang sentido sa isang tiyak na direksyon. 13:16. Umalis muna tayo dito. Isinantabi muna ni Francis ang bagay tungkol sa maliit na pas ang magnanakaw. Inalis ang space-time robe, nagsimula siyang maglakbay ng mabilis palayo. Ang malaking kaguluhan na nilikha dito ay tiyak na nakakakuha ng atensyon ng mga kalapit na paksayon. Bilang karagdagan, alam na ng Blazing Gold Race ang lugar na ito, at ang mga eksperto sa sinaunang Diyos na ipinadala nila ay ganap na nabura. Kumpiyansa siya na malapit nang makarating sa lugar na ito ang mga eksperto ng Blazing Gold Race. Kung mahahanap nila si Francis dito, tiyak na susubukan nila ang lahat ng paraan para sisihin si Francis sa lahat ng ito. Bilang karagdagan, matagal nang natapos ang God Eye Assembly, at kailangan pa niyang bumalik sa spiritual race. Makalipas ang mahigit 2 buwan, maayos na bumalik si Francis sa espiritual na lahi. Nang maglaon sa araw na iyon, marami sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ang bumisita sa kanya. Si Francis ay kasalukuyang may napakataas na katayuan sa spiritual race, ngunit nang matapos ang God Eye Assembly, hindi na bumalik si Francis. Nang magtanong sila sa Life Sacred Land tungkol dito, nalaman nilang umalis si Francis sa kalagitnaan. Inutusan ng spiritual race ang mga miyembro ng intelligence nito na mangalap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Francis, ngunit walang bunga ang kanilang mga pagsisikap. Ginawa ko ang lahat ng iyong pag-aalala. Ikinulong ni Francis ang kanyang kamao sa kanyang kamay at humingi ng tawad. Francis, huwag kang magpabeya. Si Angelica na ang inheritance disciple ng Third Elder. Hinaplos ng Ancient God Floating Spirit ang kanyang balbas at tumawa. Manam, si Angelica ay may bloodline ng spiritual race, at sa pagtuturo ng half-step Godlord ng spiritual race, ang kanyang cultivation, bloodline, at lakas ay tiyak na tataas ng mabilis.
Sabi ng isang sinaunang Diyos na nakasuot ng itim. Sa kanyang pananaw, si Francis ay naging masyadong mapagmataas matapos maging isang sinaunang Diyos. Nagkaroon siya ng eye bloodline, ngunit hindi niya pinansin ang God Eye Assembly at bigla siyang umalis. Kailangang malaman ng isa na ang sino mang may hawak ng eye bloodline ay gustong gumugol ng mas maraming oras sa God Eye Assembly hanggat maaari. May ilang eye bloodline holder na may matinding pagnanais na lumahok sa God Eye Assembly ngunit hindi magawa. Si Francis ang unang kalahok ng God Eye Assembly na talagang umalis sa kalagitnaan. Ang manang disipulo ng third elder. Nagulat si Francis. Hindi ba't ang ikatlong elder ng espiritual na lahi ay ang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon na nag-alok na kunin siya bilang isang disipulo pagkatapos ng kanyang tagumpay ngunit sa huli ay tinanggihan? Hindi niya inaasahan na, habang wala siya, kukunin ng third elder si Angelica bilang kanyang disipulo. Gayunpaman, si Angelica ay tunay na nagpakita ng abnormal na antas ng talento. Aalis ako ngayon. Nagpaalam si Francis sa mga elder. Hindi sinabi ni Francis sa spiritual race ang tungkol sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Una, ang kanilang grupo ay tila nagmamalasakit lamang sa mga inapo ng God Eye. Wala itong gaanong kinalaman sa espiritual na lahi, at ang pagsasabi sa espiritual na lahi ay hindi garantisadong magiging kapaki-pakinabang. Pangalawa, kung ang usapin tungkol sa mga guho ng Heaven's Legacy Race ay mabubunyag, maaaring mas lalo itong magdulot sa kanya ng problema. Halimbawa, maaaring magsimulang tingnan ng iba ang mga kayamanan na nakuha ni Francis. Bilang karagdagan, naroon din ang lahat ng mga tao na namatay sa mga guho. Ang Blazing Gold Race, ang mga pangunahing paksayo ng Antian Zone, at iba pa ay magsisimulang puntiryahin si Francis. Kaya, walang plano si Francis na pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, agad na pumasok si Francis sa pag-iisa. Ang kanyang unang punto ng negosyo sa pagpasok sa Spacetime Road Dimension ay nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala, inilabas niya ang lahat ng kanyang natamo mula sa pagtuklas sa mga guho. Sa ibang lugar, ang naglilinang na Black Destruction Serpent Dragon ay agad na nagmulat ng mga mata at tumitig kay Francis. Sa isa pang sulok ng dimensyong ito, hawak ni Winford ang Staff of Death Curse gamit ang dalawang kamay habang nililinang niya. Nakuha na ni Winford ang pagkilala sa Staff of Death Curse. Kasama ang Death Liquid na nakuha niya mula sa Heaven's Legacy Race, na tinulungan ng Staff of Death Curse na pinuhin, naabot na niya ang antas ng Rank 6 True God. Si Francis ay pumili ng isang malakristal na test tube na kasing kapal ng isang braso mula sa pile. Ang pulang dugo sa loob ay nagbigay ng malalavan na pakiramdam. Boom! Sa pagbukas nito, sinalubong siya ng nakakapasong pressure ng isang sinaunang bloodline. Medyo kulang ito kumpara sa dugo ng Blazing Gold Race, ngunit mas malakas kaysa sa dugo ng Blood Flame Killing Race. Hindi matukoy ni Francis kung anong species kabilang ang dugong ito, tansyahin lamang ang lakas nito. Guru, ito ang bloodline ng Flame God Race, ika-48 na pwesto sa 10,000 Ancient Race. Agad na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Rango ng 48. Nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na ang isang random na test tube ay maglalaman ng ganoong mataas na antas ng bloodline. Guru, maaari mo bang ibigay sa akin ang dugong iyon? Gamit ang dugo ng lahi ng Flame God, maaari akong maging isang rank 7 Ancient God sa isang stroke. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nakikiusap na ekspresyon. Sa tuktok nito, ito ay isang peak na rank 6 lamang. Matagal nang nabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang orihinal nitong cultivation, ngunit kulang pa rin ito sa lakas para puntahan ang sinaunang Diyos. Ang Destruction Dragon Race Bloodline ay naglalaman din ng mga katangian ng Flame Dao, kaya maaari nitong pinuhin at makuha ang enerhiya ng Flame God Race Bloodline. Tanungin mo ako mamaya, simpleng sagot ni Francis. Ang dugo ng Flame God Race na ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Bukod dito, ang gayong mataas na antas ng dugo ay natural na kailangang maduplicate ng ilang beses muna. Swish!
Inilagay ni Francis ang dugo sa kanyang God Eye Dimension at sinimulang duplicate ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay mukhang bigo, ngunit hindi ito nang ahas na magsalita pabalik. Nakatitig lamang ito sa mga bagay na inilatag sa harap ni Francis. May 4 pang uri ng dugo na kapareho ng halaga ng dugo ng Flame God Race, at may ilan pang mahahalagang gamot. Isang matako na tingin ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Napaka-curious na malaman kung paano nagawang biglang makuha ni Francis ang kanyang mga kamay sa napakaraming mahahalagang bagay. Sinimulan ni Francis na siyasatin ang iba pang mga bagay. Bagamat hindi niya masyadong maintindihan ang tungkol sa kanila, pinahintulutan siya ng kanyang God Spiritual ay na matukoy ang ilan sa kanilang mga ari-arian. Ang mga gamot sa maliliit na tubo na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga sinaunang linya ng dugo. Maingat na tiningnan ni Francis ang isang hilera ng maliliit na test tube sa harap niya, na naglalaman ng likido, pulbos, o maliliit na pellets. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid sa kanila, napagtanto niya na ang bawat gamot ay may hindi maisip na epekto. Ang isa sa maliliit na test tube na ito ay naglalaman ng frosty paste na maaaring mag-evolve sa Ice Daw bloodline ng isang tao. Maaari rin itong gamitin ng mga nagsasaka ng Ice Daw upang isulong ang pag-unawa sa Ice Intent. Ang isa pa sa mga test tube ay naglalaman ng gamot na nakatarget sa kaluluwa. Maaari nitong baguhin ang kaluluwa sa isang natatanging katawan ng kaluluwa na may tiyak na antas ng posibilidad. Halimbawa, ang Lightning Soul Body ni Francis ay lubos na lumalaban sa Tribulation Lightning at halos immune sa ordinaryong kidlat. Maaari pa itong lumamon ng kidlat upang palakasin ang kanyang enerhiya ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang pundasyon ng isang tao. Ang katawang laman ay maaaring muling halmahin kung ito ay mawawasak, ngunit ang parehong ay hindi magagawa para sa kaluluwa kung ito ay lilipulin. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga at kahalaga ang isang gamot na makapagpapabago at magpapalakas sa kaluluwa. Bukod sa dalawang nabanggit na gamot, may 2 pang medyo mahalagang gamot. Mayroon ding isang huling gamot kung saan hindi matukoy ni Francis ang epekto. Bukod pa riyan, marami ring cultivation resources na halos wala sa labas ng mundo, tulad ng 7-colored Samsara Grass o Celestial Void Sacred Mushroom. Matapos tingnan ang lahat ng mga item na ito, sinimulan ni Francis na isaalang-alang kung paano hatiin ang mga ito. Una, ibinigay niya ang karamihan sa Death Intent Crystal na nakuha niya kay Winford. Nakakuha pa si Francis ng Intent Crystal na may Eye of Death sa loob. Tingnan kung hindi mo makukuha ang Eye of Death sa loob nitong Intent Crystal at gamitin ito para sa iyong sarili. Iniwan ni Francis ang gawaing ito para hawakan ni Winford. Kung kailangan niya ito, maaari niyang pinuhin ito, at kung hindi, magagawa niya ang anumang gusto niya dito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng isang Eye Bloodline ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga mata na pag-aari. Halimbawa, ang isang mata na Ancient God Profound Devil ay mayroon lamang isang Eye of Myriad Forms, ngunit siya ang pinakamalakas na miyembro ng kanyang grupo. Natapos na ang pagdoble ng dugo ng Flame God Race. Naglabas si Francis ng 2 tubo ng dugo, ngunit hindi niya ito ibinigay sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang dugo ng Flame God Race ay dapat ding maging kapaki-pakinabang sa Blood Flame Killing Race. Ang isip ni Francis ay nauugnay sa Dreamy Silver Ball sa kanyang God Eye Dimension. Ilang sandali pa, nawala na siya. Ito ay dugo ng Flame God Race. Nanginig ang katawan ng Blood Flame Killing Race Patriarch. Kahit na mayroon din siyang Flame Daw Bloodline, ito ay mas mababa kaysa sa Flame God Race Bloodline. Binigyan din ni Francis ang Blood Flame Killing Race Patriarch ng ilan pang cultivation treasures ng Flame Daw. Pagkatapos ng lahat, ang Patriarch na ito na si Yuan Chi ay lubhang nasugatan upang iligtas siya sa mapanganib na kalagayang iyon. Salamat, kamahalan. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay tinanggap ang lahat ng ito ng may matinding pasasalamat. Sa kanyang pananaw, sulit na magbayad ng napakalaking halaga para iligtas si Francis. Bumalik si Francis sa Space-Time Robe Dimension. Ang mga bagay na ito ay masyadong mahalaga.
Malaki ang maitutulong nila sa akin, ang Black Destruction Serpent Dragon, Winfred, Wilfred, at Fernan. Sinadya ni Francis na i-duplicate ang lahat ng mga mapagkukunang ito ng ilang beses bago ipamahagi ang mga ito. Bagamat ang kanyang kakayahan sa pagdoble ay lubos na napabuti pagkatapos ng evolve ng God's Spiritual Eye, ang mga kayamanang ito ay lahat ay may abnormal na mataas na kalidad, kaya ang pagdedouble sa mga ito ay medyo matagal. Sa kabutihang palad, ang kanyang oras ay medyo sagana sa space-time robe. Makalipas ang mahigit isang buwan, natapos na ni Francis ang pagduplicate ng lahat ng item na ito ng isang beses. Nakuha ng Black Destruction Serpent Dragon ang dugo ng Flame God race na pinangarap niya. Matapos kopyahin ang lahat ng mga bagay na ito, si Francis ay sabik na bumalik sa paglilinang. Gusto kong iligtas ang maliit na pasang magnanakaw at mapalapit sa paksayon sa likod ng grupo ng Ancient God Profound Devil, ngunit kung hindi ako sapat na malakas, tatahakin lang ako sa aking kamatayan. Matapos maglaan ng kaunting oras upang patatagin ang kanyang mga pundasyon at kumuha ng ilang cultivation herbs, nagawa ni Francis ang isang malaking hakbang sa kanyang cultivation, palapit sa tuktok ng rank 7. Si Francis ay hindi nagmamadaling sumulong pa. Sa halip, tumigil siya at nagsimulang linangin ang kanyang mga layunin. Isang araw, idinilat ni Francis ang kanyang mga mata ng may pagkagulat. Hindi maganda. Nablock ang contract link sa pagitan ko at ng maliit na pas ang magnanakaw. Namula ang mukha ni Francis. Ang mga pamamaraan na magagamit sa grupo ng Ancient God Profound Devil ng anim ay hindi maaaring hatulan ayon sa sentido komon. Sa pamamagitan ng kanyang kontrata sa maliit na pas ang magnanakaw, malamang na naisip na nila na si Francis ay buhay pa. Habang si Francis ay nasa spiritual race, malamang na wala siya sa anumang panganib. Ngunit kung wala ang link ng kontrata, paano mahahanap ni Francis ang maliit na pas ang magnanakaw? Sa sandaling ito, bahagyang kumislap ang isang bagay sa loob ng interspatial dimension ni Francis. Ito ay isang tansong barya, may batik-batik na kalawang. Anong nangyayari? Itong bronze coin. Agad na inilabas ni Francis ang bronze coin. Iniwan ni Quincy ang bronze coin na ito para sa kanya pabalik sa Fanlun Ancient Sound Palace. Naalala niya na naubos na ang kapangyarihang nakapaloob sa bronze coin na ito, kaya bakit napuno muli ng enerhiya ang baryang ito? Naaalala ko na noong umalis ako sa Flooding Lake City para maiwasan ang pakikipag-ugnayan ko, ginamit ni Quincy ang bronze coin na ito para maramdaman ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa at nahanap niya ako. Lumiwanag ang mga mata ni Francis. Ang link na mayroon siya sa maliit na pas ang magnanakaw ay nablock sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan, ngunit ngayon, magagamit na ni Francis ang bronze coin na ito upang matuklasan ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.